Maaari sana akong makalipat sa iba't ibang mundo ng nobela. Pero hindi kailanman nakipag-agawan sa pagkakataon na maging pangunahing lalaki sa nobela. Dahil nagising ang aking sistema ng pagtitig. Pag tumitig, magkakaroon ako ng kapangyarihang pumatay ng target. Mas malaki ang agwat ng lakas. Mas matagal ang kailangan kong tumitig. Bagamat mabagsik at sobrang lakas ang sistema ng pagtitig, hindi pa rin ako pwedeng diretsyo hanapin ang mas malakas sa akin. Maraming malalakas na tao ang nakatitig. Kung sakaling makatagpo ka ng may masamang ugali, anong tinitingnan mo? Kaya't sa unang destinasyon, nahanap ko ang tahanan ng pamilya Xiao sa Utan City ayon sa plano. Matagumpay akong naging isang tagapagsagawa. Pumunta sa testing ground. Nasalubong ko ang taunang laban ng kinang pamilya Xiao. 3 antas ng kinang laban. Isang binatilyong nasa 15 o 16 na taong gulang ang nakatitig. Sa nakasisilaw na 5 malalaking salita sa inskripsyon ng bato. May bahid ng pagtawa sa kanyang labi. Totoo ngang anak ng mundong ito siya. Nang marinig ko ang resulta, biglang nagbago ang aking isipan. Sa dating plano, ang layunin ko sa pagpunta sa bahay Xiao ay si Xiao Zhan. 5 bituin na dakilang mandirigma. Mula sa kasalukuyang oras. Bukas, ang 7 bituin na dakilang mandirigma ng Yulanzong. Si Jie ay dadalhin si Nalanyanran upang bawiin ang kasal. Susunod si Xiao Xuner, isang dalagang nakasuot ng purpurang damit. Matapos tingnan ang direksyon ni Xiao Yan, lumakad patungo sa bato ng demonyo. Nintda ng duyong. Nang lumiwanag ang magic stone tablet ng 5 kapansin-pansing malalaking salita. Biglang sumigaw sa paligid. Xiao Xuner, nintda ng duyong. Antas, advanced. May paghanga sa mata ng taga-subo. Host, nagpatuloy na tumitig ng 5 segundo. Matagumpay na nalock ang target. Matapos kong titigan si Xiao Xuner ng 5 segundo, nagawa kong i-activate ang sistema ng pagtitig. At pagkatapos ay nagkaroon ng tunog ng sistema ng progreso sa aking isipan. Progreso 60, progreso 100. 2 segundo lamang. Umabot sa 100% ang progreso. Sa sandaling nagtagumpay, isang buhawi na kasing laki ng palad ang lumitaw sa aking puson. Isang starfighter. Ito ang dwelling energy. Hindi lamang ito tungkol sa pag-angat ng antas. Ang paggamit ng dwelling energy ay parang nag-aral ng maraming taon. Napakabihasa. Matapos kong masilayan ang tagumpay ni Xiao Xuner, tumingin ako sa taga-suri sa tabi ng bato. Pagkalipas ng 7 segundo, umabot na sa 100% ang progreso. Direktang tumaas ang kanyang lakas mula sa 1 bituin na mandirigma hanggang sa 5 bituin na mandirigma. Kinabukasan, maaari na siyang umalis. Malapit nang dumating ang mga bisita. Matapos linisin ang sala, hinahabol ako at ang iba pang mga katulong ng isang matandang tagapag-alaga. Pagkatapos umalis ang lahat sa sala ng kalahating oras, maingat akong bumalik sa loob ng sala at nagtago sa sulok ng aparador. Habang lumilipas ang panahon, una ay narinig ang mga magalang na usapan. Kasunod nito ay isang lalaking nasa gitnang edad, na sinundan ng maraming tao ang pumasok sa bulwagan. Pagpasok sa bulwagan, ang lalaking nasa gitnang edad ang unang umupo sa pangunahing upuan. Sa kanyang magkabilang panig, 3 matatanda ang sunod-sunod na umupo. Hindi na kailangang hulaan, alam ko na ang pagkakakilanlan ng gitnang edad na lalaki. Siya ay si Xiao Zhan, ang pinuno ng pamilya Xiao. Tungkol sa 3 matatanda. Siyempre sila ay mga nakatatandang miyembro ng angkan na hindi nagpapahuli kay Xiao Zhan. Nakatayo sa likod nila ang iba pang mga nakatatanda at mga mahuhusay na kabataan. Sa harap, nakaupo sa gitna ay isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Nakatayo sa tabi niya ang isang lalaki at isang babae. Ang matandang nakasuot ng buwan ay ang aking target, si Guye. Sa unang pagkakataon na pumasok ang kalaban sa malaking bulwagan, ako ay nagsimula ng tumitig. Pagsusuri isa, pagsusuri isa. Pagsusuri isa, gaya ng inaasahan ko. Dahil sa malaking agwat ng lakas, ang progreso ay naging napakabagal. Umabot ng 1 minuto. Nakapunta lang sa number 3. Sa ganitong bilis, kakailanganin ng kalahating oras para mag-focus ng matagumpay. Di nagtagal matapos umupo si Xiao Zhan, Jie, at ang grupo nila. Pinasok ni Xiao Yan ang hall sa pangunguna ng tagapag-alaga. Pagdating ni Xiao Yan, ang mga sumunod na eksena ay katugma ng mga larawan sa alaala. Una, nagpakita si Xiao Yan ng gulat. Pagkatapos, si Xiao Yan ay bumisita kay Xiao Zhan at sa 3 nakatatandang tao. Napansin na walang upuan para sa kanya sa loob ng silid. Habang masiglang nakikipag-usap si Xiao Zhan at ang iba pa kay Jie. Dahan-dahang lumilipas ang oras, progreso 70, progreso 70. Progreso 71 kapag natapos na ang pagbuo ng anyo. Agad akong aalis dito. Ang matandang pinuno ng Xiao ay narito para humingi ng isang pabor. Biglang umupo si Katsuya mula sa kanyang upuan. Nang sabihin ni Katsuya ang kanyang salita, napakunot ang kanyang noo. Agad siyang tumingin ikot sa paligid. Parang naghahanap ng isang bagay. Ginoo Katsuya, naghahanap ka ba ng tao? Napansin ang kakaibang kilos ni Katsuya. Hindi mapigilan ni Xiao Zhan ang kanyang salita. Ako ang Panginoon ng pamilya Xiao, mahigpit ang disiplina sa aming Yunlan Sect. At ang Panginoon ng sekta ay nagsimula ng ituring si Yanran bilang susunod na leader ng Yunlan Sect. Ang pagpunta ko dito ay para tanggalin ang kasal ni Yanran at Xiao Yan. Matapos sabihin ito, tahimik na tiningnan ni Jie si Xiao Zhan. Habang bumaba ang kanyang salita, biglang naging kakaiba ang atmosfera sa silid. May galit sa mga mukha ng mga matatandang miyembro ng pamilya Xiao. Samantalang ang mga nakababatang henerasyon ay higit na nagtatawanan at nang-uyam kay Xiao Yan. Nang marinig ang hinihingi ni Jie, isang malakas na palo ni Xiao Zhan ang bumangga sa mesa. Ang mga kagalang-galang na nakatatandang miyembro ng pamilya sa silid ay sabay-sabay na tumayo at pinalibutan sina Jie at ang dalawa pa. Mukhang hindi maganda ang itsura niya. Kung ayaw mong ikasal, tatanggihan mo na lang. Huwag naman kayong masyadong ma-excite. Kapag ganito ang ginawa, diretsong naharang si Jie ng mga taga-Feng. Sa paningin ko, natira na lang ang likod ng ulo ni Jie.
Takot na baka maputol ang pagtitig ko. Kailangan kong buksan pa ng bahagya ang kabinet. Isa lamang ito, na walang anumang tunog na galaw. Hindi kalayuan, biglang lumingon si Jie. Sino dyan? Lumabas ka. Lahat ng tao sa bulwagan ay tumingin sa aking kinaroroonan. Mga Ginoo, huwag magpanik. Ako ay isang tagapaglingkod sa bahay. Medyo mabagal ang mga kamay at paa. Hindi pa ako nakakalabas. Pumasok na ang mga Ginoo. Kailangan ko na lang magtago dito. Hindi ko akalain na makukuha ang atensyon ng mga Ginoo. Sa ilalim ng mga tingin ng daan-daang tao, wala akong magawa kundi lumabas mula sa aparador. Sabay na itinaas ang mga kamay. Gumagawa ng takot. Sumigaw si Jie na parang nagagalit. Simula nang pumasok ako sa bulwagan, nararamdaman kong may nagmamasid. Sa nakaraang kalahating oras, hindi tumigil ang iyong pagmamasid. Pagdating dito, tumingin si Jie kay Xiao Zhan at sa iba pa, kayo ba? Kahit ngayon, tinutukso pa rin niya ako. Kailan ka pumasok sa mansyon? Nagsalita si Xiao Zhan. Kahapon, agad akong sumagot. Pero hindi ako lumingon kay Xiao Zhan. Antas 77, antas 77. Antas 78, malapit na sa dulo. Huwag kang susuko sa ganitong oras. Lihim mong paniwalaan na ngayon ang sinasabi ko, Panginoong Xiao. Kahit na tanungin mo siya, hindi siya tumingin sa'yo. Ngumisi si Jie at nagsalita. Binili na ni Jie ang batang nasa tabi niya ng isang tingin. Lumapit ang batang nakasuot ng puting damit sa akin. Hindi pinigilan ni Xiao Zhan. Sa kanyang palagay, medyo kakaiba talaga ang aking mga kilos. Sinasabi niya kung sino talaga ako. Ang batang mula sa Yunnan Sect ay nakasimangot ang mukha. Malamig na tinitigan ako. Isa lang akong ordinaryong tauhan. Nagbago ako ng posisyon. Dahil medyo nakaharang ang bata sa aking paningin. Patuloy pa rin akong nakatitig kay Jie. Progreso 79, progreso 79, progreso 100. Host na nakatingin sa target, natapos na. Kapag puno na ang progress bar, biglang bumaba ang aking tensyon. Sa susunod na sandali, biglang sumabog ang enerhiyang bagyo sa paligid. Nanghihina at sumisigaw na papunta sa akin. At ang aking katawan ay patuloy na humihigop ng enerhiya mula sa kalikasan. Nasa proseso siya ng pagtagumpay. Agad na kumilos para mahuli siya. Mahigpit na pag-uusig. Parang may nakita si Jie. Agad siyang nagbigay ng utos sa binatang nakaputi. Sa narinig, bumilis ang takbo ng binatang nakaputi. Diretso siyang sumuntok patungo sa akin. Marahil ito ay dahil sa presyon ng kanyang kakayahan. Ang bilis ng suntok ng batang nakasuot ng puti. Para sa akin, sobrang bagal nito. Walang pakialam na naglakad-lakad, umiwas sa tabi. Maingat kong nararamdaman ang pagbabago ng aking enerhiya sa loob. Kasabay ng isang malalim na tunog. Napabilang sa mga mandirigmang nakikipaglaban. Kakapanood pa lang tayo. Nang makita ng batang nakasuot ng puti ang sarili niyang, ang atake ay madaling naiwasan. Diretsong hinugot ang espada mula sa aking baywang at inihampas sa akin. Kapatid, narito ako upang tumulong sa iyo. Sa utos ni Jie, sumali na rin sa labanan si Nalanyanran. Ang kanyang kanang kamay ay sumasayaw ng espada. Inihampas ito sa ibang direksyon patungo sa akin. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Kunin ang buhay ko. Noong una, tinuro niya ang kamao sa batang nakasuot ng puti. Iniisip ko na pwedeng maputol ang isang binti niya, halos ganoon lang. Pero ngayon, nakapagsimula na siyang gumamit ng espada. Kaya, balik tayo sa tama. Kailangan kong kunin ang buhay niya. Nakatayo ako sa lugar ko. Nakapuno ang buong katawan ko ng aura ng laban. At nakalusob na ako sa antas ng Daoshi. Lion Ren, bumalik na kayo agad. Habang nakatingin sa aking labas na espiritu ng aura, nagulat si Jie. Pero huli na ang lahat. Sa tulong ng espiritu ng aura, hinawakan ko ang puting damit gamit ang aking dalawang kamay. Nangunguna ang espada ni Lion Ren at Nzen. Biglang naputol ang talim ng espada. Bigla itong inihagis. Ang binatang nakaputing si Nalanyanran ay hindi na nakaiwas. Ang matalas na talim ay tumagos sa kanyang lalamunan. Nagdala ito ng isang alon ng dugo. Pinatay ang binata at si Nalanyanran. Agad akong tumakbo patungo sa bintana. Isang talon at tumalon ako palabas. Ang sistema ay nagbigay sa akin ng pagtaas ng kakayahan na hindi agad nangyari. Pero may proseso ito. Kailangan ko pang manatili sa lugar. Baka mapatay ako ni Jie. Pag na-realize ni Jie na nagwala siya, mabilis siyang susunod. Ang pagkamatay ni Nalanyanyan, direktang nagpagulo kay Jie, na siyang magiging young sect leader ng Yunnan Zong sa hinaharap. Namatay sa ilalim ng kanyang sariling mga mata. Kung hindi niya ako papatayin, paano siya makakapagpaliwanag sa kanyang sekta? Bilisan mo, bilisan mo. Nararamdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa loob. Habang tumatakbo si Jiang Han, siya'y nananalangin. Pagkatapos ng 1-0 segundo, isang kristal na hugis rombo na kasing laki ng daliri ay nakabitin sa gitna ng buhawi. Patuloy ang pagpasok ng enerhiya ng dakilang labanan. 2 bituin, 3 bituin. Sa huli, ang antas ng pagsasanay ay huminto sa 7 bituin. Kasabay nito, isang daloy ng impormasyon ang pumasok sa kanyang isipan. 3 estilo ng mabilis na talim ng espada. Tulad ng laban ng enerhiya. Parang nag-aral ng maraming taon. Talagang bihasa. Bakit biglang huminto ang nakatagong tauhan? Tumingin sa akin at biglang huminto. Ang lahat ay nagpakita ng pagkalito. Si Jie ay malamig na nakatitig sa akin. Walang anumang salita. Biglang umabante ang kanyang paa. Ang matinding puwersa ng laban ay lumabas. Hindi ako umiwas o nag-atubili. Tulad ng naunang pag-uusap ng batang nakaputi, lumalabas ang mga layer ng enerhiya sa aking katawan. Ang kaibahan ay, ang enerhiya na ito ay sumasagisag sa armor ng isang malaking mandirigma. Tumingin ako sa armor na tila totoong nakabalot sa aking katawan. Jie. Ang mga tao sa loob ng tahanan ng Xiao ay nagulat. Narinig ang sunod-sunod na tunog ng pagdududa. Dumadagundong ang sunod-sunod na matitinding espada ng enerhiya na tumama sa aking armor ng enerhiya na hindi man lang nakasira. Sino ka ba talaga? Hindi ka agad kumilos muli. At medyo pinigilan ang iyong pagnanais na pumatay. Mayroon ka ng kaunting kabigatan sa iyong mga mata.
Ang taong papatay sa'yo. Kung hindi pa ako umabot sa antas ng dakilang digmaan, malamang ay isa na akong bangkay ngayon. Nang marinig ang aking sinabi, tumaas ang presensya ni Jeye, at naglabas din ng armor ng digmaan. Iginagalaw ni Jeye ang kanyang mahabang taba. Ang talim ay kumikislap ng puting liwanag, na bumubuo ng ilang mga daloy ng enerhiya ng taba. Nararamdaman ko ang lalong nakakatakot na lakas ng espada ni Jeye. Ako rin ay seryoso na, kahit alam kong mas malakas ang lakas ko kaysa sa kanya. Hindi ko rin binamaliit ang kalaban. Pagkatapos kong tumutok sa isang miyembro ng pamilya Xiao, mabilis kong kinuha ang malapad na espada sa kamay niya. Pagkatapos mapuno ng lakas si Jeye, tumalon siya habang hawak ang espada. Sabay kong sinalubong gamit ang espada. Mabilis na pagsalakay, ikatlong estilo. Ang unang saksak ay pumutol sa lahat ng enerhiya ng espada ni Jeye. Ang pangalawang saksak ay biglang lumitaw sa harap ni Jeye. Hindi maaari, nanlaki ang mga mata ni Jeye. Agad niyang itinaas ang espada upang harapin ito. Nagtagpo ang espada at saksak. Naitaboy ang mahabang espada sa kamay ni Jeye. Sa pagitan ng liwanag ng Estelin, ipinagpag ko ang pangatlong saksak. Una, nabasag ang armor ng galit ni Jeye. Pagkatapos ay tumama ito sa dibdib ni Jeye. Boom, ang katawan ni Jeye ay bumagsak ng malakas. Ang mga batong asul ay nagkalat. Nag-iwan ng malalim na hukay. Patay na ang matandang iyon ng Yunlanzong, natalo na. Iyan ay ang 7 bituin na dakilang guro. Hindi makapaniwala na ganito ang naging resulta. Nakita ang eksenang ito. Ang mga tao sa pamilya Xiao ay sabay-sabay na humihingal. Nagtinginan. Parang tinamaan ng kidlat. Parang isang estatwang gawa sa putik o kahoy. Matapos alisin si Jeye, nag-ikot-ikot ako ng katawan. Lumapit kay Xiao Zhan. Biglang nagpakita ang mga tao sa Xiao clan ng pag-ingat. Bawat isa ay naglabas ng kanilang mga espada. Handa na sa laban. Ang dahilan kung bakit ako nagkunwaring alipin pumasok sa inyong bahay ay para kay Jeye. Dahil siya ang pumatay sa aking pinakamatalik na kaibigan. Dito ako upang maghiganti. Nang sabihin ito, ang tingin ko ay naging malamig. Kung isang araw ay dumating ang mga tao mula sa Yunnan sect, maaari mong sabihin ang tungkol sa akin ng totoo. Ngunit sa paglalarawan ng aking larawan, dapat itong hindi kahit kaunti na katulad ko. Kung hindi, babalik ako para hanapin ka. Naiintindihan ko na mabilis na tumango si Xiao Zhan bilang sagot. Bago umalis, hinawakan ko ang singsing na gawa sa mga dahon ng Jade. Pagkatapos, tiningnan ko si Xiao Yan sa gitna ng mga tao. Hindi ko alam kung ang pagkawala nito sa 3 taon nang pakikipagdate ay makakaapekto sa kapalaran ng iba. Kahit na wala akong pakialam. Matapos humingi ng pera sa bahay ni Xiao, nagpunta na lang ako sa isang restaurant sa lungsod. Habang kumakain, nagre-review. Muling nagmadali ako. Malaki ang naging target. Hindi ko inasahan na isang dakong guro lang siya. Ganito ka-strong ang kanyang sixth sense. Kung nauna lang niyang napansin siya, kung hindi sana pinayagan ng kalaban si puting kasuotan. Naunang umatake si batang lalaki at sinalanyanan. Dahil dito, naantala ang oras. Kung sakaling hindi niya muna nauna, itinaas ang kanyang kakayahan sa dual na 5 star. Kung mawala man lang kahit isang bagay, baka mamatay na lang siya sa harap ng hall ng Xiao today. Ganito kalakas na cheat. Nakarating lang sa dual na 5 star. Paano pa ako magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkita sa ibang mga hukbo ng mga nakalipas na panahon? Susunod na layunin ay ang Black Rock City. Kumuha ako ng pinakamabilis na antelope cart. At tumagal ng kalahating buwan bago makarating sa Black Rock City. Matapos itaas ang aking antas sa Great Fighter 7 stars. Naisip ko rin ang susunod. Layunin ay ang soul body na si Yao Lao. O ang makapangyarihang daw huwang na si Linying na nagbabantay kay Xiao Xoner. Sa kanyang tabi. Basta't maayos ang relasyon niya kay Xiao Yan at Xiao Xoner, hindi ito dapat masyadong mahirap. Ngunit sa harap ni Yao Lao at Linying, kapag nalantad ang kanyang mga lihim, natatakot akong magkakaroon siya ng hindi kinakailangang problema. Sa wakas, sa buong kasaysayan ng kontinente, walang sinuman ang nakagawa sa loob ng 1 oras o kalahating araw. Mula sa 7-star Great Fighter, umakyat sa itaas ng Dao Huang. Kaya para sa kaligtasan, pumili ng Heian City. Matapos magtanong sa ilang tao, dumating sa Alchemist Guild. Nandyan po ba si Master Otto sa loob ng guild? Ako'y magalang na lumapit at nagtanong. Ang mga bantay sa magkabilang panig ng pinto ay nakaarmas. Ngayon ay may pagsusulit para sa mga albularyo. Siyempre, naroon si Master Otto. Isang guard ang nagsalita. Ngumingiti ako at nagpasalamat. Pero nang papasok na siya, 2 guard ang sabay na humarang sa batang lalaki. Hindi basta-basta makakapasok dito. Kailangan ng liham ng rekomendasyon mula sa ibang albularyo. Tumingin ako sa paligid at nang makita kong wala ng ibang tao, naglabas ako ng ilang gintong barya mula sa aking bulsa. Mabilis kong ibinigay sa kamay ng 2 gwardiya. Mga kuya, darating din ang nakababatang kapatid sa pagsusulit sa loob ng ilang araw. Gusto ko sanang makapasok ng maaga para makita ang paligid. Kailangan ng pakikisama, di ba? Saan man, dapat ay may koneksyon. Nagtinginan ang 2 gwardiya sa isa't isa. Matapos mag-nod at mag-usap, sabay nilang pinayagan pumasok. Maraming salamat po, mga kuya. Mabilis akong pumasok. Sa hall kung saan ginaganap ang pagsusulit ng albularyo. Maraming tao ang nakapaligid dito. Lahat ay nakatingin sa sentrong bahagi ng pagsusulit. Bulong-bulungan. Makikita sa gitnang posisyon. Mayroong 3 matatandang responsable sa pagsusuri. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa katabi. Tiniyak na ang matanda sa gitna ay si Otto. Nagsimula ng tumitig. Tinutok ng host ang tingin sa layunin. Umabot ng 15 minuto. Kaunting oras pa at magtatagumpay na. Nang matapos ang titig, agad akong umatras. Umalis sa guild ng Alchemist. Bilang isang respetadong tao sa Black Rock City. Mula sa simula, napansin ni Otto ang titig ni Jiang Han. Ngunit dahil sanay na siya, sa mga tingin ng iba na sumusunod, hindi naman nakaramdam ng anumang kakaiba si Otto. Pagdating sa kalye, agad akong naghanap ng isang walang tao na eskinita at pumasok.
Katulad ng dati, walang hadlang. Walang anumang balakid. Ang spiraling energy sa aking tiyan ay nagbabago sa nakikitang bilis. Mula sa hugis parihaba ay nagiging hugis urchin. Kapag ang hininga ay naging matatag. Minsan kong naramdaman ang estado ng Dowlings. Kung ikukumpara sa dakilang Dawshi, bilang karagdagan sa mas makapangyarihang Dowlki, wala namang espesyal na pagkakaibang katangian. Ang dakilang Dawshi ay kayang maglabas ng Dowlki, na nagiging baluti. Samantalang ang Dowlings ay kayang higit pang magpabuo ng bagay. Ang enerhiya ng laban ay nagiging espada, at nagiging mga baril at iba pa. Talagang walang karagdagang gantimpala. Sa pagkakataong ito, pinili si Auto bilang target. Bilang karagdagan sa pagtiyak ng kaligtasan at katatagan. Napatunayan din ito ang aking hinala. Mula sa walang silbi hanggang sa 5-star na mandirigma. May gantimpala lamang sa antas ng pagsasanay. At mula sa 5-star na mandirigma hanggang sa 7-star na malaking mandirigma. Maliban sa pag-angat ng antas, nakatanggap din tayo ng gantimpala na 3 uri ng mabilis na pagsabog ng sandata. Ngayon, mula sa 7-star Great Warrior hanggang sa 3-star Battle Spirit. Ang tanging paraan lang ay ang pag-angat ng antas. Malaki ang panganib kapag malaki ang agwat. Pero may dagdag pang gantimpala. Kung maliit ang agwat, mas ligtas. Pero walang dagdag na gantimpala. Pagkalipas ang 3 buwan, narito na ako sa destinasyon ng aking biyahe. Ang kilalang paaralan ng Dawki sa Continent of Dawki, Kanaan Academy. Sa loob ng 100 taon, maraming malalakas ang sumibol mula dito. Mga pinakamataas na makapangyarihang lumabas mula dito. Lahat ay may malakas na reputasyon sa buong kontinente. At kilala sa buong lugar. Ito rin ang tunay na unang istasyon na pinili ko. Kapag nasa tuktok ng Kanaan Academy, maabot ko na talaga. Ang isang sulok ng mga makapangyarihan sa mundong ito. Walang pinagkaiba ang lahi sa Kanaan Academy. Maraming tao ang ipinagmamalaki na makapasok sa mga sinaunang akademyang ito. Ngunit ang mga kinakailangan para sa pagpasok nito ay nagiging dahilan ng panghihinayang ng marami. Dapat umabot sa 8 antas ng dugo ng laban bago mag-18 taong gulang. Sa labas ng akademya ay may isang plaza. Sa gitna ng plaza ay may 6 na bukas na birding tent na magkatabi. Sa ngayon, may maayos na pila sa harap ng bawat tent. May mga lalaki at babae sa pila. Karaniwang nasa edad na 17 o 18 taon. Pumili ako ng isang tent na malapit. Pumasok na sa mode ng pag-aantay. Pwede nang pumasok ang mga tao sa labas. Mabilis na umabot sa tent ang isang malambing na boses. Isang babae na nasa 24 o 25 taong gulang. Ang nakaupo sa harap ng isang aparador. Ako si Mentor Ruolin mula sa kolehiyo ng Kanaan. Ngayon, isasagawa ko ang pagsusuri ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagpasok. Unang susuriin ang edad ng buto. Muling suriin ang kakayahan. Pagkatapos sabihin yon, itinaas ni Ruolin ang kanyang kamay. Ang liwanag mula sa singsing sa kanyang daliri ay sunod-sunod na tumagos sa 16 na tao. Sa bawat tao na tinatagos ng liwanag, isang bagong linya ng teksto ang lumilitaw sa pergamino sa kabinet. Pagkalipas ng 3 minuto, binuksan ni Ruolin ang pergamino at nagsimulang magbasa. Ilang segundo lang, si Ruolin ay naipahayag na ang resulta ng pagsusuri ng 16 na tao. Kabilang dito, siyam ang pumasa. 7 ang nabigo. At ako rin ay isa sa mga nabigo, 5,021. Nabigo sa pagtuklas. Hindi pasok sa edad ang requirement para sa pagpasok. Yung iba pang hindi pumasa ay unti-unting umalis. Naiwan na lang akong nakatayo dito. May kailangan ka pa ba? Nagsalita si Ruolin. Guro Ruolin, nandito ako para mag-apply bilang guro sa akademya. Nang marinig ang sinabi ko, nagtaka si Ruolin. Ang mga guro sa akademya ngayon, maaari itong mula sa mga disipulo ng loob ng tahanan na nananatili, o inirekomenda ng mga senior na guro sa loob ng akademya, dahil masyado nang matagal na walang sinuman ang nakapasa. Sa pagsusuri sa plaza upang mag-apply bilang guro sa akademya, nakalimutan na niya na hindi lamang mga estudyante ang nasusuri dito, kundi pati na rin ang mga guro. Ngunit para sa pagsusuri ng mga guro, wala pa siyang karapatan. Hintayin mong makabawi ka. Si Ruolin ay mabilis na umalis sa tent. Hindi nagtagal, nagdala siya ng isang lalaking nasa gitnang gulang. Ako si Qian Cheng, guro ng Xuanji sa akademya. Ako ang mga ngasiwa sa iyong pagsusuri ngayon. Agad siyang kumuha ng isang ring ng imbakan. Isang sinag ng itim na liwanag ang dumaan mula sa ring ng imbakan at tumagos sa aking katawan sa isang iglap. May dagdag na linya ng impormasyon sa scroll na hawak ng lalaking nasa gitnang gulang. Nang makita ng lalaking nasa gitnang gulang ang nilalaman nito, isang pagkamangha ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pinakalma ang kanyang isipan. Malalim na huminga ang lalaking nasa gitnang gulang. Binasa niya, Jiang Han. Edad ng buto 21, tuktok ng dwelling spirit. Siya ay nasa tuktok ng dwelling spirit. Lahat ng mga tao sa loob ng tent ay nakatingin, na nakatulala sa akin, na nakabuka ang bibig, na puno ng gulat at pagkabigla. Lalo na si Ruolin. Bilang isang guro ng Kanaan Academy, mas alam niya kung ano ang ibig sabihin ng 21 taong gulang na. Sa ganitong edad at antas ng kakayahan, kaya mong maging interno sa loob ng paaralan. At isa pa, kabilang ka sa top 5 ng listahan, nakakatakot. Nandyan si Kuya Jiang. Gusto mo bang mag-isip-isip muna na pumasok sa loob ng paaralan? Sa iyong talento, pwede mong ituring na guro ngayon. Baka naman masyadong maaga na. Hindi nakatiis ang gitnang edad na lalaki na hikbiin si kapatid Qian. Sa tingin ko, ang pagiging guro ang pinakamaliwanag na propesyon sa mundo. Hindi lamang nila maituturo ang mga paraan ng pag-aaral sa mga estudyante, kundi matutulungan din silang maging mabuting tao, at ihandog ang kanilang kontribusyon para sa mundong ito. Tungkol sa loob ng institusyon, hintayin mong umabot ang aking kakayahan. Ako ay sasali bilang isang elder. Sige. Si Qian Cheng ay masayang nagsabi ng 3 beses ng sige. Pagkatapos ay tumingin kay Ruolin at sinabi, ayusin muna ang tirahan ni Jiang sa loob ng bakuran. Bukas ay makikipagkita sa Deputy Dian. Siguradong magiging Swan Tire instructor siya.
Pasensya na talaga sa nakaraan. Hindi ko akalain na ikaw ang mag-apply bilang guro. At napakabata mo pa. Habang naglalakad, si Guro Ruolin ay nagbigay ng gabay sa akin. At ipinaliwanag ang mga bagay-bagay tungkol sa Kanaan Academy. Kinabukasan, sa pagdapo ng araw, dinala ako ni Ruolin sa harap ng isang magarang bahay. May mahalagang bagay na nais ipahayag ni Guro Ruolin. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng bahay mula sa loob. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kasuotang pang-Diyos ang lumabas. Pangalawang pangulo ng Hokkien Kanaan Academy. Siyam Stardew Emperor. Matagumpay na nalock ang target, progreso 1. Sa unang tingin kay Hokkien, agad akong nagsimulang tumitig. Ito ang nangyari kahapon. Sinabi sa akin ni Qian Cheng tungkol sa bagong guro na dumating. Si Gu Qian ay pumuri habang hinahaplos ang kanyang balbas. Sa edad na 21, nasa tuktok na siya ng dueling spirit. Magaling, magaling. Ngunit dahil wala ka pang karanasan sa pagtuturo, magsimula ka muna sa pag-aaral kasama si Guro Ruolin ngayong taon. Sa susunod na taon, automatikong magiging swan level na guro ka, paano? Susunod sa mga plano ng punong guro. Nasa isip ko ay masaya ako. Maging isang pasaway sa likod ni Ruolin ay talagang mabuti. Bakit mo ako titig na titig? Mayroon bang mali sa mukha ko? Medyo hindi komportable si Gu Qian sa aking titig. Pagkatapos niyang punasan ang kanyang mukha, hindi niya mapigilang magtanong, Direktor, malinis ang mukha mo. Wala, magpapaalam na kami. Si Ruolin ang unang nagsalita. Matapos niyang sabihin yon, agad niya akong hinila at umalis. Nakatakdang layunin na putol. Nabigong tumitig ang host, habang nakikinig sa tunog ng sistema. Walang anumang alon sa aking puso. Wala namang inaasahan na magtatagumpay sa unang tingin. Gusto ko lang munang subukan. Tingnan kung gaano katagal. Mula sa tuktok ng Dowlings hanggang tuktok ng Dauhuang. At ang resulta ay, ang kinakailangang oras ng pagtitig ay mas mahaba kaysa sa pagkakataong iyon sa Xiao Mansion. Halos kalahating oras akong tumitig. Yung proseso lang kanina, 1 minuto lang ang progreso ng isang punto. Sa madaling salita, mula sa tuktok ng Dauling hanggang sa tuktok ng Dauhuang, kailangan mong tumitig ng hindi bababa sa 1 oras at kalahati. Guru Jenhan, hindi magalang na nakatitig ka ng ganito kay Direktor. Sa susunod, huwag ng ganito. Magandang loob na paalala ni Ruolin. Matagal na kitang naririnig na binanggit ang pangalan ng Direktor. Talagang medyo nakakahiya na. Ngumiti ako at sabi ko, kung pinapayagan ka ng Direktor na sumama sa akin ngayong taon. Unang-una, dadalhin kita sa klase ko para makita ang mga estudyante ko. Nanguna si Ruolin sa paglakad. Nabalitaan na ba ninyo? May bagong batang guro sa kolehiyo. Alam ko parang kahapon lang ako nakapasok sa trabaho. 21 na ako. Nasa ikalawang antas ng Huangji. Isang grupo ng mga kabataan ang nagtipon-tipon at nag-uusap. Bagamat ang mga kabataang ito ay may kanya-kanyang sinasabi. Ngunit ang bawat isa ay palaging tumitingin sa isang dalagang nakasuot ng purpurang damit sa sulok. Soner, mula nang dumating ka, tingnan mo ang mga taong iyon. Parang sinapian ng demonyo buong araw. Isang dalagang may mahahabang binti. Ang lumapit sa dalagang nakalila. Siya rin ay nakakuha ng atensyon ng maraming kabataan. Pinsan Yor, wag mo na akong asarin. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Kuya Xiaoyan. Tumingin si Xiao Xoner sa malayo. Si Xoner ay akin. Walang makakaagaw sa kanya. Isang dalagang nakasuot ng pulang damit ay lumapit kay Xiao Xoner. Nakahawak ang mga braso sa kanyang dibdib. Soner, gusto mo bang makita yung bagong guro? Hindi naman siya mas matanda sa atin. Sa tuktok ng 21 taong gulang na Dowling, may bahagyang pag-asa sa mata ni Xiao Yu. Wala akong interes. Mukhang mahinahon at magalang si Xiao Xoner. Pero sa bahagyang ngiti niya, nananatili ang isang damdamin ng hindi pagpapahalaga sa kahit anong bagay. Na walang pakialam. Maliban kay kanyang kapatid na si Xiao Yan, wala na namang tao na nakita. Sino ang nakakaalam kung totoo o hindi? Nang matapos ang sinabi ng dalagang nakapulang damit, pumasok si Ruolin kasama ako. Nang makita ni Xiao Xoner ang aking mukha sa sulok, nagbago ang kanyang kulay. Ngunit mabilis din itong bumalik sa dati. Xoner, kilala mo ba ang taong ito? Ang maikling kakaibang pagkilos ni Xiao Xoner ay hindi nakaligtas sa tabi niya sina Xiao Yu at Tiger family. Sabay-sabay na nagtanong ang dalawang babae. Nagkita na kami ng isang beses. Tumango si Xiao Xoner at nagsabi, "Siyempre, ako rin ang unang nakapansin kay Xiao Xoner." Mabait na itinaas ang kamay para bumati. Ngunit sa simpleng galaw na ito, agad na nagdilim ang mukha ng grupo ng mga kabataan sa loob ng silid. Isa-isa, nagkaroon sila ng matinding galit sa kanilang mga mata. Sa susunod na sandali, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na humahampas sa akin. Nakita ko ang isang pulang anino na may hawak na isang bakal na tubo na papalapit sa akin. Wala akong oras para hulaan ang pagkatao ng batang babae sa pulang damit. Ang bakal na tubo ay pumasok na sa 1 metro ng aking distansya. Bumagsak ang bakal na tubo sa armor ng galit. Ang dalagang nakasuot ng pulang damit ay handang muling sumwing ng kanyang pamalo. Hawak ko ng mahigpit ang kanyang siko. "Calm down, bata. Bastos na lalaki, alam mo ba kung sino ako? Bitawan mo ako." Ang dalagang nakasuot ng pulang damit na hindi makagalaw ay nagmura. Ngumiti ako ng may pag-unawa. Dahan-dahang nanghihina. "Yes, masakit, masakit." Sumisigaw ang batang babae na nakasuot ng pulang bestida. Para siyang naghihirap ng husto. Pagkatapos ng ilang sandali, pilit na ngumiti ang batang babae na nakapula. "Mas magalang na ngayon, anong pangalan mo, Gujia? Naintindihan mo na ba ang mali?" "Naintindihan ko na. Hindi na ako mangahas sa susunod. Sa ilalim ng ganap na kapangyarihan. Tingnan mo kung gaano siya kamahinahon ngayon. Turuan mo siya, Guru Jenghan. Maaari na siyang pakawalan." Binigyan ako ng tingin ni Guru Ruolin. Kaya't pinakawalan ko ang aking siko. Nakita kong muling magiging mayabang ang pamilya Hu. Tumingin ako sa aking siko. Agad namang nanghina ang mentor. Baka siya yung mentor kahapon na nasa peak ng Dowling. Kung siya nga talaga, bakit siya nandito sa aming Huangji class?
Nang marinig nila ang tawag ni Mentor Ruolin sa akin, biglang nagdilim ang mga mata ng mga kabataan. Nang muling tumingin sila sa akin, ang naunang pagkapuot na dulot ni Xiao Xoner ay nawala na. Ang natira ay malalim na paghanga. Nagbigay ako ng simpleng pagpapakilala sa mga estudyante ng ikalawang baitang ng Huang. Maaari na tayong magkaalam. Lalo na nang malaman ng mga estudyanteng ito na sa susunod na taon, ay sabay kaming magtuturo ni Guru Ruolin. Isa-isa silang nayanig sa kasabikan. Dumating na ang gabi, si Guru Lin. Naalala mo ba ang aliping iyon na nagtago isang taon na ang nakalipas? Na pumasok sa bahay ng Xiao. Tumingin si Xiao Xoner sa aninong nasa tabi niya. Siyempre, may alaala ako. Siya ang pumatay sa grupo ng Yunnan Sect. Tumango ang anino. Miss, pinapahanap mo pa nga ako sa pinagmulan niya. Ngunit para siyang biglang sumulpot mula sa wala. Walang simula na masusundan. Muli siyang nagpakita. At naging guro ko pa. Inayos ni Xiao Xoner ang kanyang buhok sa noo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, isang taon. Mula sa 7-star Great Fighter hanggang sa peak ng Daolin. Sa pagkakataong ito, tiyak na susubukan kong alamin ang kanyang tunay na pagkatao. Nagtapos ang boses. Ang itim na anino ay tahimik na nawala. Hindi ko namamalayan. Naging guro na ako sa Kanaan Academy sa loob ng kalahating buwan. Sa panahong ito, nakakita na ako ng maraming beses kay Hukian. At sa bawat pagkakataon, nagbukas ako ng pagtingin. Ngunit sa bawat pagkakataon, masyadong maikli ang oras. Kahit na naghanap ako ng iba't ibang dahilan para magpabagal. Sadyang hindi pa rin ito sapat. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating buwan na paghihintay, dumating ang pag-asa. Ang taunang seleksyon sa loob ng paaralan. Bilang isang malaking kaganapan ng Kanaan Academy. Lalo na sa unang araw. Bilang punong guro, hindi lamang hindi siya mawawala, kundi magsasalita pa sa entablado. Sa araw na ito, ginamit ng paaralan ang pinakamalaking plaza. Ang plaza ay may bilog na anyo. Ang mga batong hagdang-hagdang ay patuloy na umaakyat sa paligid. Ang hugis ay katulad ng arena ng mga mandirigma. Nang umakyat ang dekano na si Hukian, agad kong itinaga ang aking tingin. Ang host ay patuloy na tumingin ng 5 segundo. Matagumpay ang pag-lock sa target. Pag-unlad isa, pag-unlad isa, pag-unlad isa. Muli na namang dumating ang pinakamasayang araw ng taon. Sino kaya ang 50 na maliliit na nilalang na papasok sa looban ngayong taon? Paulit-ulit na sinasabi ni Hukian ang mga salita sa simula ng taunang kompetisyon. Ang pambungad ni Hukian ay tumagal ng 20 minuto. Nasa 20 pa lang ang progreso. Sa masiglang palakpakan ng lahat ng mga estudyante at guro, umupo si Hukian sa kanyang pwesto. Pagkaupo, tumingin si Hukian sa aking direksyon. Nakita kong tumingin sa akin si Hukian. Nang sinalubong ko siya ng kamay, masigla akong bumati. Si Hukian ay humaplos sa kanyang balbas. Umungol siya ng malamig. Hindi na niya ako tiningnan. Isang oras ang lumipas. Wala pa bang katapusan? Hindi na matandaan ni Hukian kung pang ilang beses na pinagsabihan ako ng kanyang tingin. Patuloy pa rin akong nakatingin sa kanya. Lumipas ang 20 minuto. 79% ang progreso, 79% ang progreso, 100%. Tumingin ang host sa target, kumpleto na. Kapag kumpleto na ang progress bar, mahigpit ang pagkakahawak ng aking mga kamao. Gusto kong sumigaw sa langit. Talagang sobrang haba ng 100 minuto. Guru Jenhan, saan ka pupunta? Nakita mo akong tumayo. Agad na nagtanong si Ruolin. Nakakain ako ng masama. Kailangan kong umalis sandali. Nararamdaman ko na ang enerhiyang umaagos sa paligid. Kailangan nang umalis agad. Kung hindi, ang ingay ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng iba. Sa kuweba sa paanan ng bundok na walang tao, sumabog ang isang malakas na tunog mula sa aking katawan. Ang orihinal na nakasuspinde sa siklo ng hangin na kristal ay nawala. Puno ng enerhiya ang aking mga ugat. Ang malakas na hangin ng laban na parang baha. Hindi na kailangang dumaan pa ang daloy ng enerhiya, kundi sumusunod na ito sa katawan at bumubuo ng isang sirkulasyon. Hinahayaan nitong ang enerhiya sa loob ay dumaloy sa isang partikular na linya ng meridian, hanggang sa ito ay sumabog mula sa likod. Isang pares na binubuo ng enerhiya, na parang malinaw na amber na parang mga pakpak na nakalawit. Parang pakpak ng anghel. Makukulay at kahanga-hanga. Diyos ng laban, naging pakpak. Sa wakas makakalipad na. Ikaw ang kumakaway ng mga pakpak. Lumilipad ng mababa sa kuweba. Matapos maranasan ang pakiramdam ng paglilipad, pinipigil ang sobrang kasiyahan. Muling bumaba. Dahil hindi pa tapos ang pagpapataas ng kakayahan. 2 star daw Wang, 3 star daw Wang, 4 star daw Wang, 8 star daw Huang, 9 star daw Huang. Hanggang sa marating ang tuktok ng duwang Huang. Kapag natapos na ang pag-agos ng enerhiya, may isang daloy ng impormasyon na pumasok sa kaalaman. Nagbigay ng isang uri ng galit na tinatawag na galit na Diyos, isang mapanirang kasanayan. Pagkatapos ng lahat ng ito, umalis ako sa kuweba na medyo nasisiyahan. Agad akong bumalik sa plaza. Guru Ruolin, may mga kinakailangan ba para maging matanda sa loob ng institusyon? Umupo ako at nakipag-usap kay Ruolin. Tumingin si Ruolin sa akin na may gulat. Hindi mo naman agad iniisip na ma-promote, di ba? Ang pagiging matanda sa loob ng institusyon ang pinakamataas na layunin ng mga guro sa labas. Puno ng pag-asa si Ruolin sa kanyang mga mata. Sayang, 70% ng mga guro ay mananatili lamang sa labas ng kolehiyo. Kung walang pagkakataon, mukhang hindi ko rin magiging elders ng loob ng kolehiyo. Nang marinig ito, tumingin si Ruolin sa akin at sinabi, ngunit sa iyong talento, malaki pa rin ang pag-asa. Una, kailangan mong magtrabaho sa labas ng paaralan ng 1 taon. Pangalawa, kailangan mong umakyat sa antas ng duwang labanan. Kapag natupad mo ang dalawang ito, maaari ka nang mag-apply sa direktor. May 11 pang buwan. Suriin natin ang oras. Tungkol sa ikalawang kondisyon, malayo na akong nakalampas sa duwang. Ang oras ay parang pinong buhangin sa daliri. Hindi ko namamalayan, 1 buwan na ang lumipas. Sa buwan na ito, masasabi kong nagpakita ako ng sapat na presensya. Sa labas ng tahanan, masasabi kong nagtagumpay ako.
Walang hindi nakakaalam, walang hindi nakakaintindi. Masipag at tapat. Natatakot na pagpasok sa loob ng tahanan. Tinanggihan ng Vice-Dekano si Hu dahil sa araw-araw na pag-aaksaya ng oras. Inaasahan ko ang kaligtasan ni Jiang Han. Sa araw na yon, medyo malungkot na nagpaalam sa akin si Guru Rolin. Matapos ang 2 buwang pagsasama, tumaas ang antas ng aming pagkakaibigan ni Rolin. Matapos kaming magpaalam sa isa't isa, lumiko ako at sumakay sa sasakyang pang-rescue na umalis. 7 araw na ang nakalipas, sinabi ko na kay Rolin. Kailangan kong bumalik sa Imperyong Gamaadi. Sa paglalakbay na ito sa kolehiyo ng Kanaan. Ang plano kong unahin ay ang Deputy Dean, Teacher Clam. Ang punong matandang tao, Sukyan. Ang biblioteka, ang mga matandang may daang taon. At sa huli, ang tagapagtatag ng kolehiyo ng Kanaan, Mang Tianchi. Sa prosesong ito, gusto ko ring makita ang nalaglag na puso ng apoy. Sa wakas, ang kakaibang apoy ay isang hindi may iwasang mahalagang bahagi. Matapos ang ilang araw, sa wakas ay nakarating ako sa lungsod ng Mucheng na nakatayo sa disyerto ng Tegel. Matapos ang ilang tanong, nakatayo ako sa harap ng isang tindahan. Ang tindahan ay hindi masyadong maluwang. Medyo tahimik, walang kahit isang customer. May isang matandang lalaki sa likod ng counter, na masigasig na gumagawa ng mapa. Kahit na ang matanda ay may puting buhok, ang kanyang mga kamay na humahawak ng itim na lapis, ay nananatiling matatag at malakas. Ang mga mapa ng bawat bahagi ng Tagir Dessert, nasa shelf dyan. Hanapin mo na lang sarili mo, hindi pa tumingala ang matanda. Ang malamig at payapang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Makikita mo ang lalagyan na tinuturo ng matanda. Nakatambak dito ang ilang maputlang mapa. Kahit na may mga sira pa sa ibabaw ng ilan sa mga mapa. Tiyak na ito ay isang depektibong likha ng sining. Hindi ako naghanap ng mapa, kundi humila ng isang upuan sa loob ng bahay. Umupo ako sa tapat ng matanda. Nakatitig ang host ng 5 segundo. Mas mababa ang lakas ng target kaysa sa host. Nabigong alok. Narinig ang kaaya-ayang tunog ng sistema sa aking tainga. Maganda ang aking pakiramdam. Patuloy kong pinagmamasdan ang matanda ng may interes, na may nakakalokong ekspresyon. Hindi pa rin siya tumingin sa akin. Patuloy na iginuguhit ang mapa sa kanyang kamay. Hanggang sa lumipas ang matagal na panahon. Hindi ka naman dito para bumili ng mapa. Matapos niyang iguhit ang mapa sa kanyang kamay. Sa wakas, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. At bahagyang tumingin sa akin. Bagaman mapayapa ang mga mata ng matanda, ang nakakatakot na peklat sa kanyang kaliwang pisngi ay nagdadala ng isang bahagyang malupit na aura. Nais mo bang manatili dito sa haibudong ng ganito? Para magretiro? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nagbago ng kaunti ang mukha ng matanda. Si Haibudong ay isa sa pinakamalakas na tao ng Imperyong Jama. Isang tao na mapag-isa at mayabang. Napakahusay sa ice type na enerhiya. Isang beses, sa galit niya, nagyelo siya ng isang buong lungsod. Tinawag siya ng mga tao na emperor ng yelo. Kalmado akong nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa sarili ko. Nagpatuloy ako. Nakipaglaban sa dating punong guro ng Yunlanzong sa tuktok ng bundok ng Yunlan. Bagamat natalo, ngunit ang kalaban ay nagdusa rin ng pagkatalo. Pagkatapos, sa imperyo ng Jamaat. Sa imperyo ng Yun, naging nag-iisa siyang nagwagi laban sa isang daw Huang at isang daw Wang. At hindi siya natalo. Nahumanga sa lahat. Mula noong huling pagtitipon ng mga makapangyarihan. Nasa Tegel na naman kayo sa disyerto. Sa puntong ito, itinuro ko ang aking kanang kamay. Ang mga kalat na mapa sa harap ng matanda ay lahat lumipad papunta sa akin. Bakit wala? Baka nakuha na ito ng taong siksiyaw yan. Naghanap-hanap ako. Pero wala akong nakita na pira-piraso ng lupa na kahawig ng Jinglian Yauho. Nagpatuloy ako sa pagsabi. Sa isang pagkakataon, nakuha mo ang pira-piraso ng Jinglian Yauho. Pero napasailalim ka rin sa sumpa ng ahas ni Queen Medusa. Hindi lang mabilis na tumanda ang katawan mo. Malaki rin ang pagbagsak ng lakas mo. Mula sa isang dawang naging isang dawling. Sa mga nakaraang taon, patuloy kang nagtago dito upang pag-aralan ang mga natirang lupa. Nais mong makahanap ng paraan upang maalis ang selyo mula rito. Ngunit ang natirang mapa ay walang silbi sa'yo. Uminom ako ng 2 lagok ng tsaa. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa sa aking kamay. Patuloy akong nakatingin ng may interes sa matandang si Haibudong. Hinampas ni Haibudong ang mesa gamit ang kanyang kamay. Isang malakas na pagsabog. Nawasak ang mesa. Sino ka ba talaga? Bakit alam mo ang lahat tungkol sa akin? Ibinangon ni Haibudong ang kanyang manggas. Ang nakabukas na pinto ay biglang nagsara ng may malakas na tunog. Kasabay nito ay isang malamig at malakas na presensya. Kumakalat mula sa loob ni Haibudong. Dulot ng pressure. Ako'y nakaupo pa rin. Hinahayaan ang lakas ni Haibudong na pumipigil. Walang pagbabago sa ekspresyon. Malinaw na hindi apektado. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Tungkol sa balita tungkol sa kakaibang apoy. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Si Haibudong ay umuungol ng malamig. Matigas na tinapakan ang kanang paa sa lupa. Biglang isang malamig na simoy ang umikot kay Haibudong bilang sentro. Mabilis na kumalat at bumalot sa buong tindahan. Nagmimistulang ulap ng yelo. Bahagyang nagkukubli sa paningin at nagiging matalim ang yelo. Sumigaw si Haibudong. Mabilis na pag-ikot ng kamay sa pagbuo ng tanda. Bumaba ang sigaw. Kitang-kita ang malamig na ulap sa harap ng dagat silangan. Nagiging 3 spiral na malinaw na yelong may kalahating metro ang haba, na nakabaluktot na parang mga tinik. Habang tinatama ng kanang palad sa dagat silangan, 3 spiral na yelong na may kasabay na hiyaw ang sumabog palabas. Damang-dama ang malamig na hangin na sumasalubong sayo. Hindi ako umiwas. Sa pagtaas ng kamay, isang pader na may kapal na ilang dekadang sentimetro, na nabuo mula sa makapangyarihang enerhiya, ay nabuo sa harap niya, bang! 3 spiral na yelo ang malakas na bumangga sa pader ng enerhiya, na nagdulot ng malalim na tunog.
Habang tinitingnan ang sarili, ang atake ay madaling naharang. Lalong naging seryoso ang mukha ni Haibodong. Dumami ang kanyang pag-iinat sa mga mata. Habang si Haibodong ay naghahanda na muling umatake, nakapagtipon na ako ng isang katulad na spiral na pangsaksak. Tumingin sa yelo na tumama na parang kidlat. Nararamdaman ang nakakatakot na alon na dala nito. Biglang nagbago ang mukha ni Haibodong. Agad na umikot ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang lamig ay nag-umapaw at nagtitipon sa paligid ng katawan ni Haibodong. Isang yelo na kalasag ang nabuo sa harap ng kanyang katawan. Kakaibang takot ang humarap sa mas nakakatakot na mga pangil. Ang yelo na kalasag ay biglang nagbasag. Walang anumang silbi. Ang mga pangil na nabuo ay malupit na tumama sa dibdib ni Haibodong. Iyabe, si Haibodong ay sumuka ng dugo. Ang katawan ay tumilapon tulad ng bala. Bumangga sa pader. Ang mukha ay biglang naging maputla. Hala, kahit na ikaw ay isang Dowlings na yon. Kahit na bumalik ka sa dolor, hindi pa rin kita pinapansin. Lumakad ako papunta kay Haibodong. At iniunat ang kamay upang hilahin siya mula sa lupa. At binuksan ang alikabok sa kabilang panig. Ang mga alon sa Yangtze ay palaging sumusunod sa nauna. Talagang mas nakakatakot ang mga kabataan ngayon. Si Haibodong ay tumayo. Hinawi ang dugo sa labi. Di maiwasang mapailing. Ako ay nagmula sa isang lumang pamilya sa Zhongzhou. Ang layunin ko ay makita ang kagandahan ng kakaibang apoy. Ako ang nagpakilala. Tiyak na. Nang marinig nila ang aking salita, may kakaibang paghanga at paggalang sa mata ni Haibodong. Tanging ang malalakas na puwersa sa Zhongzhou lang ang makakapagpalaki ng isang tulad mong kababalaghan. Sa mga nakaraang taon, sa disyertong Tegel talagang, nakahanap ako ng ilang balita tungkol sa kakaibang apoy. At nakapag-isip ng 3 lugar. Sayang, dumating ka ng 1 linggo na huli. May isang bata na pumayag na tulungan akong buksan ang selyo. Sinabi ko sa kanya ang lokasyon. Sa tingin ko nakuha na niya ang kakaibang apoy. Naisip ko ang oras. Hindi makukuha ng batang iyon. Ang kakaibang apoy ay nasa kamay na ni Medusa. Mukhang pamilyar ka sa tribo ng mga ahas. Pakisama mo naman akong dalhin doon. Paano mo nalaman? Hindi maintindihan ni Haibo sa hilaga ng dagat. Hindi maganda na alam mo ng sobra. Habang sinasabi ko ito, ginamit ko ang lakas para paalisin si Haibo. Yung matagal na niyang tinago na pugad. Matinding araw sa langit. Sa walang katapusang disyertong ito, ako at si Haibodong ay mabilis na naglalakad. Ayos lang ba si Lolo Haibo na dalhin ka? Pinatukso ko lang si Haibodong sa balikat. Sobrang hanga ako sa sarili kong desisyon. Mas malaki pa ang Tiger Desert kaysa sa inaasahan niya. Gusto niyang marating ang kailaliman ng disyerto. Mag-ikot-ikot man siya nang hindi bababa sa 1 buwan. Pero si Haibodong ay nakarating lang sa loob ng 7 araw. Nakarating na siya sa kailaliman ng disyerto. Sa bawat istasyon ng supply sa daan, lahat ng impormasyon tungkol kay Haibodong ay pamilyar sa kanya. Kahit na ayaw niyang pumunta sa santuwaryo ng mga ahas. Madalas din siyang tumataka sa daan. Nakuha ko na silang lahat pabalik. Sa unahan ay teritoryo ng isa sa 8 pinuno ng lahi ng ahas. Si Yumi. Itinuro ni Haibodong ang direksyon ng paglalakad. At pagkatapos ay itinuro ang oasis na 1 kilometro ang layo. Iyon ang tanging lugar na may tubig sa loob ng daan-daang kilometro. Dahil iyon ang tanging isa. Siyempre kailangan nating mag-replenish ng supplies. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Haibodong. Walang iba kundi ang malapit ang oasis sa teritoryo ni Yume. Pero hindi ako Diyos. Hindi ko pa kayang hindi kumain o uminom. Tungkol sa posibilidad na ma-expose. Mahuhuli na lang ako. Pumasok sa oasis. Agad kong naramdaman ang saya sa aking katawan. Nawala ang pakiramdam ng init. Jiang, halika na, may magandang palabas dito. Si Haibodong ay nauuna. Bigla siyang huminto. Pagkatapos ay lumingon at tinawag ako. Mabilis akong lumapit. Nakita ko sa malinaw na lawa na may ilang ahas na babae na umiinom ng tubig mula sa lawa. Naramdaman ko ng kaunti na ang mga serpenteng babae sa dalampasigan ay kadalasang nasa antas ng datu ng labanan. At may isa pang potensyal na nasa tubig ng lawa, na isang serpenteng babae na isang hari ng labanan. Sa mga sandaling ito, hindi ako nakatuon sa mga mata ni Haibodong, kundi sa mga serpenteng babae na puno ng pang-akit sa kanilang mga balakang na parang ahas, kundi sa isang aninong dahan-dahang gumag-crawling, na unti-unting lumalapit sa pinagmulan ng tubig. Tandang, tingnan mo iyang may kalokohan na anino. Parang yung tao na pumunta sa tindahan mo dati. Agad kong nakilala si Xiaoyan. Totoo nga siya. Sa aking paalala, naging maliwanag ang mga mata ni Haibodong matapos ang masusing pagtingin. Sa wakas, dumating na si Xiaoyan sa tabi ng lawa. Ngunit habang siya'y masaya at handang kumuha ng tubig, pumutok ng malakas. Sa kalmadong ibabaw ng lawa may sumabog. Isang babae na may matinding aura. Una niyang inusog ang basang-basang niyang buhok. Pagkatapos ay humarap siya sa direksyon ni Xiaoyan. Nagkatinginan sila. Naguluhan si Xiaoyan. Si Lao Yao ang tumulong sa kanya na itago ang kanyang aura. Bakit pa rin siya nadiskubre? Ang mahalaga, gamit ang kanyang espiritu at pakiramdam. Hindi niya madetect ang kalagayan nitong babaeng ahas. Magmadaling umatras. Ito ang unang naisip ni Xiaoyan. Sa kanyang palagay, ang babaeng ahas ay hindi bababa sa isang duwang na espiritu. Posible pang isang duwang na hari, isang nakakatakot na nilalang. Maliit na tao. Nandito ka na, nandito ka na. Hindi ka ba upo sa akin bago ka umalis? Inayos ni Yume ang kanyang maitim na buhok. At sinabi pa, may 2 pang nakatago sa likod. Hindi ba kayo lalabas at magpakita? Nang marinig ang sinabi ni Yume, doon lang napagtanto ni Xiaoyan na may mga tao pang nakatago sa likod niya. Agad na lumingon at nakita kayong 2. Sa isang paglingon, nalaman na 2 pamilyar. Natuwa si Xiaoyan. Ngunit mabilis siyang nag-isip at nagsabi, paano kayong 2 nagkasama? At nandito sa lugar na ito, naiintindihan ko si Yume. Bakit natin natagpuan ang kanyang bakas? Dahil kayang manipulahin ng kalaban ang mga ahas. At sa oasis na ito, napapalibutan tayo ng mga ahas. Kaya kahit sino, si Xiaoyan man o ako at si Haibodong,
Mula nang pumasok kami sa OSIS, na-expose na ang aming mga galaw. Kaya pala kilala nyo ang isa't isa. Nagbigay si Yume ng malamig na tawa. Ngunit hindi ito ang tamang oras para sa inyo upang magbalik tanaw. Pagkatapos magsalita ni Senhan, biglang pinalo ni Yume ang ibabaw ng lawa gamit ang kanyang makinis na kamay. Agad na sumiki ang tatlong espada ng tubig. Kasabay nito, bumuga si Yume ng tatlong berdeng lason mula sa kanyang bibig. At inihalo ito sa mga espada ng tubig. Sa ilalim ng kontrol ni Yume, ang tatlong espada ng tubig na may matinding lason ay sabay-sabay na bumulusok papunta kina Xiaoyan, Haibodong at ako. Palaging nagmamasid si Xiaoyan at Haibodong kay Yume. Agad silang umiwas. Naiwasan nila ang tubig na espada sa kabila ng panganib. Samantalang ako'y nanatiling walang kibo. Habang nakatingin ako na parang papasok na ang tubig na espada sa kanyang noo, ibinuka niya ang kanyang dalawang daliri. Madali niyang piniga at pinira ang tubig na espada. Medyo nagulat ako sa inyo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yume. Nangungulila ang malamig na enerhiya sa kanyang mga daliri. Nagpapalakas ng mga huni na nakakaba at nakakatindig balahibo. Huwag ka nang magpahuli, umalis na tayo. Siguradong isang duwende ng ahas ang babae na ito. Kung hindi tayo alis, baka dito na lang tayo manatili. Naramdaman ni Xiaoyan ang nakakatakot na enerhiya ng laban na sumisibol sa loob ni Yume. Walang balak si Xiaoyan na makipaglaban. Ngunit sa oras na si Xiaoyan ay handang tumakas. Hinila siya ni Haibodong at kalmadong sinabi, "Huwag kang mag-alala, habang nandito ang mga halimaw ng Zhongzhou, walang problema sa Zhongzhou." Nagtaka si Xiaoyan. Ngunit bago siya makapagtanong, ang malamig na enerhiya mula sa daliri ni Yume ay sumabog. Sa kanyang daraanan, ang hangin ay tila nagiging baluktot. Ang tunog ng pagputok ng hangin ay nakakabahala. Humakbang ako pasulong. Pinaikot ko ang daliri. Isang sinag ng enerhiya ang sumabog mula sa dulo ng aking daliri. Tumutok ito sa malamig na puwersang ibinato ni Yume. Sa sandaling nagbanggaan, ang malamig na puwersang ibinato ni Yume ay mabilis na naglaho. Sa huli, naging bangkay na isang patay na ahas. Yung enerhiya ng laban na aking binuo, matinding bumura sa malamig na enerhiya at naglaho. Nagpatuloy sa paglusob papunta kay Yume. Napatitig si Yume sa gulat. Nang maalala, agad siyang lumiko para umiwas. Halos mapanganib na nakaiwas siya. Senior Bing Huang, saang antas na siya ngayon? Nagulat si Xiaoyan. Tumingin si Haibodong kay Xiaoyan. Umiti ngunit hindi nagsasalita. Tumingin si Yume ng malamig sa akin. Naging maseryoso ang mukha niya. Sa susunod na sandali, bahagyang bumuka ang labi ni Yume. Isang kakaibang alon ng tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Habang ang tunog ay kumakalat at lumalaganap. Sa loob ng ilang paghinga, ang mga puno sa paligid ay puno ng mga masisikip na itim na ahas. Isang galaw ng kamay ni Yume. Ang mga malamig na salita ay puno ng nakabibinging puot. Matapos makatanggap ng utos, ang mga itim na ahas sa mga sanga ay mabilis na kumilos. Mula sa iba't ibang direksyon, malakas na. Umaatake patungo sa aking direksyon. Walang pagbabago sa aking ekspresyon. Isang suntok ang inabot ko sa harapan. Ang nakakatakot na enerhiya ng laban ay direktang. Nagbigay ng nag-aapoy na bala sa kawalang hanggan. Maliban sa sistemang nilikha na Extreme Blade Type 3, na si Dear God, hindi pa ako natututo ng anumang sining ng laban. Umaasa lang ako sa aking antas. Isang suntok ang pinakawalan. Sa isang iglap, biglang tumaas ang temperatura ng hangin. Ang apoy mula sa pagkikiskisa ng enerhiya ay nagdadala ng matinding init na lumalaganap. Ang mga itim na ahas na lumilipad ay agad na lumapit sa apoy. Humanda siya ng isang malakas na sigaw ng paghihinagpis. Direktang na-evaporate sa kawalang halaga dahil sa matinding init. Hindi maganda ang buwan, agad na pinakilos ang kanyang mga pakpak ng enerhiya. Lumipad pataas. Pumalo ng malakas, bagamat nagawang iwasan ni Buwan ang sakop ng pagsabog ng bulkan. Ngunit ang ibang isa zero babaeng ahas ay nasawi sa pagsabog ng apoy. Sa apoy na yon, sugat ka, ikaw ang dapat mamatay. Nakatingin sa apoy na may nakakangiting ekspresyon. Ang babaeng ahas na nagkakagulo sa sakit. Malupit na nakatingin si Yume sa akin. Hinigop ni Yume ang kanyang pilak ng ngipin. Biglang sumugab ang kanyang manipis na kamay. Sa palad niya, dalawang madilim na enerhiya na parang sinulid. Nagsama-sama upang maging isang malaking asul na ahas. Ang asul na ahas ay may matitigas na kaliskis sa buong katawan. Habang bumubuka at nagsasara ang malaking bibig, ang mga puting pangil ay kumikislap ng malamig na liwanag. Ang dalawang enerhiya na asul na ahas ay tila may buhay. Dalawang banayad na masamang presensya ang lumalabas mula sa kanila. Napakabigat na presensya. Tumingin sa dalawang malaking enerhiya na asul na ahas na umiikot sa hangin. Si Xiaoyan ay huminga ng malalim at nag-concentrate. Ang kanyang tingin sa akin ay naglalaman ng kaunting pag-aalala. Dalawang enerhiya na asong dagat ang mabilis na tumagos sa hangin. Sa isang kisap mata ay nandyan na sa harap ko. Ang malaking bibig na puno ng mga pangil ay matinding kumagat sa akin. Isang simpleng suntok ang ginawa ko. Diretso at mabilis. Isang nakasisilaw na mainit na kamao ng apoy ang lumabas mula sa aking kamao. Bang, may malakas na pagsabog. Ang apoy na kamao ay walang awang nilamon ang dalawang enerhiyang ahas. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ni Yume. Biglang napatitig si Yume. Walang oras para mag-alinlangan. Mas huli pang makaiwas. Kailangan ko lang buong lakas na itulak ang armor ng martial energy. Crack, ang baluti ay nagwasak. Si Yume ay tinamaan ng malakas. Isang malaking patak ng dugo ang sumabog. Mukha niyang maputla. Ang kanyang magandang katawan ay sumasayaw sa hangin. Sa huli, siya ay bumagsak ng malakas sa apoy. Nag-iwan ng isang napakalalim na hukay. Dumaan lang ako dito. Gusto ko lang uminom ng tubig. Hindi ka na nag-aatubiling gusto mo na akong patayin. Lumakad ako papunta sa gilid ng malalim na hukay. Tahimik kong pinapanood si Yume na sugatan sa loob ng hukay. Akala mo ba maniniwala ako? Matinding pinipigil ni Yume ang sakit at humingal ng malamig. Nakita ang takot sa kanyang mata. Magbabayad ang reyna para sa akin. Hawak-hawak ni Yume ang kanyang magandang mukha.
Habang matindi siyang nakatingin sa akin. At mabilis na nagbubuo ng komplikadong mga simbolo gamit ang kanyang mga kamay. Sining ng ahas, paghihiwalay, boom. Kasabay ng isang malakas na tunog. Biglang nayanig ang katawan ni Yume. At sumabog. Ngunit walang dugo o laman na sumabog tulad ng inaasahan. May mga walang katapusang mga asul na enerhiya na parang ahas. Na sumasabog sa lahat ng direksyon. Napakakakaibang teknik ng ahas. Sa mga enerhiyang ahas na ito, marahil isa lamang ang tunay na anyo ni Yume. Nagkatitigan sina Haibodong at Xiaoyan. Habang ang kanilang mga mata ay dumaan sa mga nagkalat na malalaking enerhiyang ahas. At sabay-sabay silang nagsalita. Nakatuon ang aking tingin sa isang enerhiyang ahas. Pero hindi pa rin ako umatake. Kung gusto mong patayin si Yume, yung unang suntok pa lang ay hindi na malubha. Kundi direktang pinawalang saysay siya. Nakalabag na siya sa teritoryo ng iba. At saka papatayin mo pa siya. Talagang hindi na matatawag na makatarungan. Kapatid, hindi mo naman sinasabi na ikaw ay isang makapangyarihang digmaang hari na, di ba? Si Xiaoyan ay nilunok ang kanyang laway. Nang siya ay lumapit sa akin, hindi ko napigilang magtanong. Umiti ako. Patuloy kong pinanatili ang aking saloobin na hindi sumagot sa mga tanong ni Xiaoyan. Kapatid Jiang, naidala na kita dito. At muli, nakatagpo ako ng batang ito. Maaari na ba akong umalis? Yumakap si Haibodong. Ngayon, si Yume ay malubhang nasugatan at tumakas. Siguradong kailangan itong ipaalam pag-uwi. Sa iba pang 7 leader at kay Medusa. Talagang hindi na ako makakapagtagal sa Tager Desert. Sa pagkakataong ito, hindi ko na pinigilan si Haibodong. Pinayagan kong bumalik si Haibodong. Nakatagpo na ako ng anak ng kapalaran sa mundong ito. Wala nang dahilan para mag-alala sa hindi pagkakita ng kakaibang apoy. Kapatid, may dumating na tao. Katatapos lang umalis ni Haibodong. May 2 anino sa silangan na lumilitaw sa langit. Palapit na sila. Nakita mo ba? Sabi ko na nga ba't may nangyayari dito, di ba? Isang malakas at mabangis na tinig ang nagdadala ng galit. Na umuugong sa os na ito na parang kulog. Hindi nagtagal matapos lumitaw ang 2 duwende. Isang napakalaking halimaw na berde ang sumunod na lumitaw. Sa likod ng halimaw ay may 7 tao. Mabilis na sinuri ni Xiaoyan ang paligid. At muling nag-alab ang kanyang damdamin. 5 makapangyarihang duwende. Isang makapangyarihang mandirigma. Tungkol naman sa huli, isang taong nakatakip ang mukha, nakasuot ng itim na balabal. Hindi niya lubos na maintindihan. Ang ganitong kapangyarihan na kahit ang Imperyong Gama ay nyanig, ay makikita sa teritoryo ng mga ahas. Ano ang layunin nila? Dito ang teritoryo ng mga ahas. Bakit kayo nandito? Ang mandirigmang nakatayo sa tabi ng nakaputi na suot ng itim na balabal ay isang mandirigmang malakas. Tinitignan niya ang sugatang babae na ahas na nakahandusay sa malayo. Tanong niya, kami ay naglalakad-lakad lang. Nakarating kami sa oasis na ito. At swerte namang nakatagpo kami ng ilang babaeng ahas. Si Xiaoyan ang unang sumagot. Hindi na ito ligtas dito. Kailangan niyong bumalik agad. Pagkatapos sabihin yon, ang makapangyarihang dawang ay handang umalis. Ngunit ang taong nakasuot ng itim ay walang balak umalis. Nakatutok ang kanyang tingin kay Ginoong yon. Nang makita ni Dan Wangguhi na walang balak kumilos ang taong nakasuot ng itim, bumaba ang kanyang boses at nagtanong ng maina. Walang tugon ang tao sa itim na balabal. Isang malakas at nakakatakot na presensya ng duwende. Ang nagmumula sa tao sa itim na balabal. Kapatid, may koneksyon ka sa taong yon. May balak siyang patayin ka. Itinuro ni Xiaoyan ang tao sa itim na balabal. Isang mabuting paalala sa akin. Tahimik akong tumingin sa harap. Malinaw na alam ang pagkatao ng 3 duwang. At ng taong nakasuot ng itim na balabal. Ikaw ang pumatay kay Yanran. Isang mahinang tinig ang lumabas mula sa taong nakasuot ng itim na balabal. Ang 3 duwang na sinaguhe. Nakikinig sa tinig ng taong nakasuot ng itim na balabal na parang isang matanda. Ang kanilang mga mukha ay lalong naging kakaiba. Bagamat hindi nila nauunawaan kung bakit nagbago ang boses ng taong nakasuot ng itim na balabal. Ngunit ang biglaang pagnanais na pumatay, ay naintindihan nila ang dahilan. Alam nilang lahat na ang taong ito sa tabi ay isang guro na may alagad. Ngunit may mga hindi inaasahang pangyayari. 2 taon na ang nakalipas, ang alagad ng kabilang panig ay pinatay ng isang katulong. Sa panahong ito, naglaan sila ng malaking mga tao at yaman upang hanapin ang katulong na ito. Ngunit parang naglaho lang sila mula sa Gama Empire ng walang dahilan. Siyempre, ang pumatay ay kailangang maging handa ring mapatay. Sabi ko, kung siya nga ang nagsabi, feature. Si Feng Li, sino sa inyo ang gagawa ng hakbang para ayusin ito? Nang makita akong aminin, si Dan Wangguhe nagsalita sa 2 iba pang mga laban king na lakas. Sila ay talaga ang nangungunang 1-0 na makapangyarihang tao sa Imperyong Gama. Lalaking leon at ang tagapaglakad sa hangin. Nakarinig si Guhi na binanggit ang 2 pangalan. Nakita ni Xiaoyan ang isang pagkabigla sa kanyang mga mata. Sa oras na yon, naisip na rin niya kung sino ang taong nakasuot ng itim na balabal. Mungkahi ni Nalanyiran, leader ng Yunlan sect. Bumaba ng mababa ang tinig ang lalaking leon. At itinaas ang ulo. Itinagilid ang 2 kamay. Biglang parang totoong pilak na lion roar sound wave. Biglang kumalat mula sa malaking bibig ng leon. Ang nakakatakot na sound wave ay parang umaagos na alon. Malakas na tumama sa akin. Nakikita kong ang lion roar sound wave ay malapit nang tumama sa akin. Isang malakas na vortex ng enerhiya ang sumiklab sa aking harapan. Ang vortex na ito ng enerhiya ay parang itim na butas. Agad nitong nilamon ang lahat ng alon ng sigaw ng leon ng bato. Kasama ko rin ang mga nasa itaas. Sa isang iglap, lumitaw sila sa aking likuran. Kasama ang hari ng leon na si Yanshi, pinagsama nila ako sa gitna. Huwag na kayong kumilos. Ako na ang bahala. Mas mabilis na matapos. Ang mga salita kong walang pakialam ay lumutang sa hangin. Hari ng mga leon. Nagulat si Feng Li ng bahagya, delikado ang guro. Naramdaman ni Feng Li ang isang bagay. Agad na nagbigay ng babala. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, nandyan na ako sa harap ng hari ng mga leon.
Gumamit ng kamay bilang kutsilyo. Pumutol patungo sa bato ng leon. Sa ilalim ng palad na umaabot, ay isang puting talim na may hugis ng buwan, na madaling pumutol sa baluti ng bato ng leon. Nakakatakot na enerhiya ang tumagos sa bato ng leon. Nadala ang kanyang katawan sa kawalang hanggan, na nagbigay ng matinding tunog ng pagsabog. Bumalik ang Windwalker. Agad na nagsalita ang taong nakasuot ng itim. Sa gitna ng pangangailangan, nakalimutan ng taong nakasuot ng itim ang pagbabago ng boses. Nakikinig si Yunzai sa pamilyar na boses ng babae. Biglang nayanig si Xiaoyan. Sa gitna ng labanan, nasaksihan ni Feng Liang. Madaling pagpatay kay Yanshai. Nagsimula na siyang umatras mula sa labanan. Ngunit matapos kong patayin ang Yanshi, bigla akong muling lumitaw sa kanyang harapan. Mabilis na nagbuo ng mga seal si Feng Li. Agad na umikot ang malakas na hangin sa paligid. Sabay-sabay na sumabog ang daan-daang talim ng hangin, na tumama sa akin. Ngunit hindi man lang nito nabasag ang aking depensa. Ang itim na balabal na tao na may puwersa ng hangin ay naglabas ng asul na pakpak sa likod. Lumabas ang isang mahabang espada sa kanyang kamay. Mabilis siyang sumali sa laban. Kasabay ng isang malamig na sigaw. Sa ibabaw ng langit, isang malaking asul na buhawi ang bumalot sa itim na balabal na tao. Habang nagwawakas ng espada, dala nito ang malakas na sigaw ng hangin. Galit na sumisibol papunta sa aking direksyon. Hindi ko man lang tiningnan ang rumaragasang bagyo. Isang suntok ang ibinato ko. Isang napakalaking marka ng suntok na nabuo mula sa enerhiya ng laban, na may kasamang ugong, tulad ng dragon na tumatawid sa ilog. Tumama ito sa bagyo. Dalawang dambuhalang nilalang ang nagbanggaan sa himpapawid. Isang malakas na pagsabog na parang kulog. Napakalakas. Dalawang malupit na enerhiya ang nagbanggaan. Sa kanilang pagkakasalubong, ang walang hanggan ay napunit, at kumalat na parang sapot ng gagamba. Ngunit matapos ang ilang segundo ng pagtutunggali, ang buhawi ang unang naubusan ng enerhiya, at naglaho. Tungkol sa marka ng laban, patuloy na umatake pasulong. Nakatitig ang tao sa itim. Nanginginig ang mga pakpak. Umiwas sa gilid. Bagaman nakaiwas ang tao sa itim sa aking atake, hindi ganoon kaswerte si Feng Li sa kabila. Sa ilalim ng malupit na marka ng kamao, dugo ang lumabas sa 7 butas ng hangin. Sa huli, parang bala itong tumama ng malakas sa lupa. Nagdala ng isang malaking hukay. Tumingin sa ibaba, wala nang buhay ang hangin. Napakapangit ng mukha ni Dan Wangguhi. Itong dalawang pinakamalakas sa imperyo ng Jama ay siya pang inanyayahan para makakuha ng kakaibang apoy. Hindi niya inasahan. Hindi pa nakikita ang kakaibang apoy. Ay namatay na sa daan. Swoosh, muling umatake ang taong nakaitim. Mabilis na sinaksak ng espada sa kanyang kamay. Sa dulo ng espada ay may umiikot na talim ng hangin. Parang isang berdeng bilog na puno ng mga talim. Wala akong takot. Nakaurap ang aking ki sa aking palad. Direk na humawak. Umpisang nagkakabangga ang malutong na tunog ang naririnig. Ang matulin na hangin ay humahampas sa aking palad. Maaari lamang nitong magdulot ng bahagyang puting marka. Sa labanan, mas lalong naging matindi ang malakas na hangin sa paligid ng taong nakasuot ng itim. Nagsisimula ng mag-ipon ang matalim na puting liwanag sa kanyang espada. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang puting liwanag. Parang isang nagniningning na araw. Alam kong nag-ipon ng lakas ang taong nakasuot ng itim. Kahit na hindi ko maramdaman ang banta ng puting liwanag sa kanya. Ngunit dahil masyadong nakakatakot ang kanyang presensya, nagpasya pa rin akong seryosohin ito. Kuminto ka, Lion. Parang naranasan na ni Xiaoyan ang takot ng taong nakasuot ng itim sa buhay na ito. Agad siyang sumigaw. Nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan, ngiti ako ng konti, isang kasiyahan. Ang taong nakaitim na balabal ay bahagyang nanginig ang katawan. May bahid ng pag-aatubili sa kanyang mata. Ngunit agad ding, nawala ang pag-aatubili na yon. Kamatayan sa hangin pagbagsak. Ang taong nakaitim na balabal ay nagsalita ng malamig at matatag. Sandali lang. Ang talim ng mahabang espada ng taong nakasuot ng itim ay kumikislap ng puting liwanag. Isang napakanipis na sinag ang sumabog palabas. Ang bilis ng sinag ay medyo nakakatakot. Sa daan nito, ang espasyo ay nanginginig. Isang itim na bakas ang bumabagsak mula sa asul na kalangitan. Partikular na kapansin-pansin. Pagbagsak ng kamatayan, biglang nagbago ang mukha ni Xiaoyan. Para bang nakita niya, ang susunod na sandali na mabubutas ako. Pero ang totoo, hindi nangyari ang kinatatakutan ni Xiaoyan. Nang paibab na ang puting liwanag sa akin, sumugod ako gamit ang aking espada. Ang unang atake ko ay malakas na winasak ang puting liwanag. Ang pangalawang saksak ay direktang pinutol ang mahabang espada ng taong nakasuot ng itim na balabal. At nabasag ang itim na balabal. Sa ilalim ng itim na balabal ay isang magandang babae na nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang marangal na palamuti ng phoenix. May dala itong isang di maikukubli na karangyaan at kabantugan. Ngunit ang dati niyang kaakit-akit na mukha ay ngayon ay may bahid ng maputlang kulay. Ang kanyang mga labi ay may bahid ng pulang dugo. Nang makita ng buo ang anyo ng taong nakasuot ng itim, si Xiaoyan ay lubos na nagalit. Habang tinitingnan ang eksenang ito, at naaalala ang nangyari isang taon na ang nakalipas ng patayin ko si Jie. Isang saksak, dalawang saksak, at may pangatlong saksak. Sa sandaling nag-overlap ang dalawang eksena, lumabas ang pagkabahala sa mukha ni Xiaoyan, kuya, pakihinto. Si Xiaoyan ay nag-umapaw ng kanyang ki. Patuloy na sumisigaw. Tumingin ako kay Xiaoyan. Hindi siya pinansin. Ang lakas na dulot ng ikatlong saksak sa aking kamay. Iyon ay pagsasama ng mga naunang saksak, na halatang mas nakakatakot. Harapin ang papalapit na talim. Biglang nakaramdam ng ginhawa si Yunyon. Tumingin sa ibaba kay Xiaoyan. Pinili niyang harapin ang kamatayan ng kalmado. Matapos ang atake ng espada kay Yunyon, lumipad muli patungo sa guhe. Hindi pa nakakareact si Wang Dan, ang ginoo ng paghahalo. Yung daliring may dalang napakalakas na kapangyarihan. Kasama ang mga halimaw, pinutol nito ang kahon ng buto. Sa ikatlong suntok ng pambobomba,
Para bang isang pirasong hangin na naputol ang linya, si Yunyun ay bumagsak pababa. Nang makita yon, agad na ginamit ni Xiaoyan ang Purple Cloud Wings. Matatag niyang niyayakap si Yunyun na wala ng hininga. Gusto mo ba siyang maghiganti? Ako ay lumapit kay Xiaoyan. Sa isang kalmadong boses. Kung kailan pa nagpa siya si Xiaoyan na sumuko si Yunyun. Nawala na ang hangaring pumatay ng huli. Isa sa alang-alang ko rin na sugurin lang siya. Ngunit sa huli, ang kanyang espada ay tumaga pa rin sa akin. Hindi naman kami masyadong magkakilala ni Yunyun. Isang estrangherang babae ang gustong pumatay sa kanya. Siyempre, dapat din niyang maging handa na mapatay. Hindi ko naman titingnan ito sa posisyon ng anak ng langit sa mundong ito. Bakit ko pa patatawarin ang isang tao na gustong pumatay sa akin? Kung ako ang nasa sitwasyon na makakatagpo ng isang tao na gustong pumatay sa akin, dapat ay katulad ako ng nakatatandang kapatid. Hawak ni Xiaoyan ang katawan ni Yunyun. Umiling siya. Walang puot sa kanyang mga mata. Sisiin na lang ang naunang dahilan kung bakit hindi siya nakinig sa kanyang pagtigil. Paano kayo nagkakilala? Nagtanong ako tungkol sa aking pagkalito. Sa aking pananaw bilang Diyos. Ang pagkikita ni Yunyun at Xiaoyan ay dahil sa Purple Crystal Winged Lion King. At ang dahilan kung bakit hinanap ni Yunyun ang Purple Crystal Winged Lion King ay para sa kanyang mahal na estudyanteng si Nalanyanran. Ngunit si Nalanyanran ay matagal ko nang pinatay. Nakatanggal na sa pinagmulan. Hindi pa rin mapigilan ang ugnayan ng dalawa. Ang tadhana ng mga ito sa pagitan ng lalaki at babae. Tanging si Yulao lamang ang makakapag-intervene. Isang pagkakataon. Nailigtas ko siya. Napansin ang aking tingin. Ipinaliwanag ni Xiaoyan. Ang aming relasyon ay hanggang dito na lamang. Hindi ito gaya ng iniisip mo, kuya. Tumango ako. Tumingin ako kay Xiaoyan. Walang kasintahan sa kanilang pagkakaibigan tulad ng sayungin. Pagkalipas ng 15 minuto, dalhin mo ako para makita ang apoy ng berdeng lotus sa gitna ng lupa. Nang maayos na nailibing ni Xiaoyan si Yunyun, itinuro ko ang direksyon ng templo ng mga ahas. Talagang dumating ang malaking kapatid para sa kakaibang apoy. Medyo nalungkot si Xiaoyan. Hinaplos ko ang balikat ni Xiaoyan. Umiti ako at sinabi, hindi kita sasalungat. Sadyang nagtataka lang ako. Tumingin lang ako ng kaunti. Iyan lang. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Xiaoyan. Matapos magpahinga ng sandali, sabay na nagsimula silang maglakad. Lumilipad sa ibabaw ng mainit na disyerto. Halos 1 oras na silang naglilipad. Sa wakas, isang napakalaking tribong kuta ay lumitaw sa malayong abot tanaw. Ang banal na templo ng mga ahas, ang Medusa Temple. Nakasara ang pinto ng banal na lungsod. Sa ibabaw ng pader ng lungsod, ang mga gwardiya ng ahas na nakasuot ng kumpletong kagamitan ay nag-ikot sa ibabaw ng pader ng lungsod. Sa itaas ng pader ng lungsod, 10 itim na malaking ibon ang umiikot-ikot. Dahil ako at si Xiaoyan ay pumasok ng diretsyo. Kaya sa sandaling umabot kami sa banal na lungsod. Ang mga nagbabantay na ibon ay nagbigay ng alarma. Lahat ng tao maghanda. May kalaban na pumasok. Handa na ang mga tagahagis ng sibat. Malapit na sa pader ang mga ito, nasa halos 100 metro pa. Biglang umalinggaw ang alarma. Sa susunod na saglit, daan-daang mga medusa ang magdadala ng lason sa kanilang mga baywang. Ipapahid nila ito sa mga sibat. Sila ang paputukan ko sa pader. Isang magandang serpenteng babae ang nagbigay ng malamig na sigaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Pagkatapos ng sinabi ng serpenteng babae, lahat ng mga nakasuot ng armas na serpenteng tao sa pader ng lungsod, sabay-sabay na sumigaw, at isa-isa silang lumutang. Biglang humarap, na may mga panggulong na hahawakan na may lason. Lumabas sa kalangitan. Matulis na tunog ng hangin na pumutok. Umaalingaw sa langit. Habang nakikita kong tinatamaan tayo ng mga lason na sibat, hinawakan ko ang malaking espada. Isang napakahabang liwanag ng taba. Diretsong bumabasag sa lason na sibat. Matibay na harang sa harap nito. Nakapagbukas ng isang ligtas na daan. At pagkatapos ay sabay na lumipad sina Yume at Mobas mula sa malaking bulwagan. At lumitaw sa pader ng lungsod. Mga mahal na pinuno. Napakalakas ng taong ito. Noong una ay nag-uutos sa labanan sa pader ng lungsod. Nang makita ng ahas na babae sina Mobas at Yume na dumating, agad siyang yumuko. Hindi pa siya natatapos magsalita. Nang biglang inalog ni Yume ang kanyang kamay upang putulin ito. Pagkatapos may malamig na tingin siyang nakatitig sa harapan. Mukhang bumalik na ang kanyang kulay. Isang kamay ko ay nakasandal sa likod. Ang isa naman ay inalog ko patungo kay Yume. Parang nakipagbati na rin. Nakatagpo ang aming mga mata. Naisip ko ang mga sugat sa aking katawan. Si Yume ay umungol ng malamig. Tayo at ang mga tao ay matagal nang nagtigil putukan. Ngunit bakit ka pa rin nagtatangkang pumasok sa aming teritoryo? Si Mubas ay malamig na nakatingin sa akin. Ipinagpag ang kanyang mga pakpak ng kapangyarihan sa likod. Isang malakas na alon ng presensya ang kumalat. Dumating ako rito upang, sa totoo lang, gusto ko lang sanang humiram kay Medusa ng isang bagay para panoorin. Nabanggit ko na ito. Napatingin ang aking tingin kay Yu. Sayang, hindi talaga mapayapa ang disyertong ito. Bigla na lang kaming inatake. Para sa sariling proteksyon. Kaya napilitan akong magpataw ng kaunting parusa. Sa mga nanghimasok sa aking teritoryo. Baliktarin ang puti at itim. Ikaw ay talagang isang masamang tao. Mahigpit na hawak ni Yume ang kanyang mga kamay. Lalong lumala ang kanyang mukha. Hindi basta-basta makikita ang ating reyna. Kung ayaw mong kumatawan sa mga tao at mga hayop sa digmaan, umalis ka na agad. Walang pag-aalinlangan na tumanggi si Mobas. Sabi pa nga nila na kapag dumating na ang mga pinuno ng ibang tribo namin, kung gusto ninyong umalis noon, malamang hindi na kayo makakaalis, ano sa tingin mo? Akala mo kapag dumating na ang iba, magagawa mong mapanatili ako. Tungkol sa banta ni Mobas, hindi ako naniniwala kahit kaunti. Isang mapanupil na hangin ang sumisirit sa buong katawan ko. Ano ang kailangan mo sa akin para sa transaksyon? Habang si Mobas ay handang magsalita muli. Sa kanyang harapan, unti-unting nag-alab ang mga alon. Kasama ng isang malamig na tinig, na umuusok sa hangin.
Isang kaakit-akit na kurba ng katawan. Ang dahan-dahang lumutang mula sa mga alon. At sa wakas ay malinaw na lumitaw. Sa ilalim ng walang katapusang mga titig. Ito ang Reyna Medusa ng lahi ng mga ahas. Tumingin ng mabuti sa anyo ng babae. Hindi nakatiis si Xiaoyan at napasigaw. Makikita ang babaeng biglang lumitaw. Nakasuot ng marangyang purpurang balabal. Sa ilalim ng balabal ay ang kanyang masaganang katawan, na naglalabas ng banayad na alindog. Isang ulo ng 3,000 na itim na buhok na malayang bumagsak sa kanyang balikat. Nakasabit sa manipis na baywang. Talagang maganda. Wala akong pag-aalinlangan na sinuri ang kagandahan ni Medusa. Ang aking tingin ay huminto sa kanyang napakagandang mukha. Tunay na nagbigay ng papuri. Parang lahat ng repolyo ay pinagsaluhan ng mga baboy. Nagtanaw ako sa tabi kay Xiaoyan. Hindi mapigilang humigop ng dila. Talagang naguluhan si Xiaoyan. Reyna. Matapos lumitaw si Medusa. Kabilang si Mubas Yume. Lahat ng mga ahas na tao sa pader ay agad na nagpatira pa. Nagbigay ng mga tunog ng paggalang. Sabihin mo, bakit ka nandito sa malayo? Gusto mo bang humiram ng anuman mula sa akin? Tahimik na nakatingin sa akin si Medusa. Bahagyang bumukas ang kanyang pulang labi. Ang dulo ng kanyang labi ay bumuo ng isang manipis na kurba. Apoy ng asul na lotus sa gitna ng lupa. Tahimik na lumabas ang 5 pantig mula sa aking bibig. Apoy ng asul na lotus sa gitna ng lupa. Kailan nakuha ng inyong majestad ang kakaibang apoy? Pakinggan mo ang aking sinasabi. Si Mobas at Yume ay nagtinginan sa isa't isa. Pareho silang nagulat. Ano ang balak ng Reyna sa kakaibang apoy? Hindi ba't nais ng Reyna na gamitin ang kakaibang apoy upang makalagpas? Sabi ni Yume, dapat nga ganun. Tumango si Mobas bilang pagsang-ayon. Maaaring makalusot sa pamamagitan ng kakaibang apoy. Ang tsansa ng tagumpay ay wala pang 1%. Kung sakaling may mangyaring masama sa Reyna, baka mapahamak ang buong lahi ng mga ahas. At malagay sa panganib tayo. Sa pag-isip sa mga makapangyarihang tao mula sa labas ng disyerto, nagbago ang mukha ni Yume. Tumingin si Mobas kay Medusa. Mahabang buntong hininga. Bilang pinuno ng angkan, may mabigat na tungkulin sa kanyang balikat. Mas nais niyang maging malakas kaysa sa sinuman sa atin. Kapag siya ay umabot sa antas ng dawang, agad nalalawak ang kapangyarihan ng aming lahi ng ahas. At hindi na kami kailangang maipit sa malawak na disyerto. Paano mo nalaman na nakuha ng aking hari ang apoy ng puso ng Berdeng Lotus? Nang marinig kong sabihin ang Kinglian Earth Heartfire, biglang nagbago ang itsura ni Medusa. Isang malamig na hangin ang bumalot mula sa kanyang katawan. Alam ko hindi lang na nakuha mo ang Kinglian Earth Heartfire. Alam ko rin na ngayon ay isa ka lamang. Isang enerhiya na may bahagyang kaisipan ng iyong katawan. Na nakangiti ako. Tinitigan si Medusa ng may interes. Tungkol sa iyong tunay na anyo. Nagtatago sa isang lugar, naghahanda para sa ebolusyon, anuman ang anyo ng enerhiya. Dahil sa sinabi ko, muling tumingin si Xiaoyan kay Medusa sa itaas ng pader ng lungsod. Napuno ng pagkabigla. Nagbago ang mukha ni Mubasiyo. Hindi rin nila ito inaasahan. Ito ay isang enerhiya lamang ng kanilang reyna. Sa susunod na sandali, nagpakita ako sa likod ni Medusa. Ang isang kamay ay dahan-dahang humawak. Sa kanang balikat ni Medusa. Mapangahas na tao. Tanggalin mo ang maruming kamay mo na humahawak sa reyna. Sa panonood nito, biglang nagmukhang seryoso ang mukha ni Mubas, ang buwan na diwata. Ang enerhiya sa likod ay nanginginig na parang mga pakpak. Mabilis na bumabagsak patungo sa akin. Wala akong oras para sa inyo. Ang kaliwang kamay ko na nakapatong sa balikat ni Medusa ay nakapulupot. Ang nakakatakot na liwanag ng kamao ay nagpatalsik kay Sister Mobas sa impyerno. Si Sister Mobas ay patuloy na humaharap at lumalaban sa liwanag ng kamao. Matapos ang isang laban na walang resulta, may pag-aalala sa kanyang mukha. Tama ba ang sinasabi ko, Medusa? Mukha ngang hindi tinitingnan si Yume Mobas. Bahagyang nakiling ang katawan. Mainit na hangin mula sa bibig ay dumaan sa harap niya. Sa makinis na pisngi ni Medusa, tunay ngang may mga paraan ka. Mabilis mong nadiskubre ang aking energy clone. Damang-dama ang init mula sa taong nasa likod niya. Medusa ay bahagyang matigas. Malapit na kitang makikita sa iyong tunay na anyo. Sa isang tinig na may ngiti, nakahanda na ang aking suntok. Malakas na tumama ito sa likod ni Medusa, bang. Kasabay ng isang malakas na tunog. Si Medusa sa itaas ng pader ng lungsod ay naging isang ulap ng maputing lila, na umakyat at naglaho. Hindi ka namin palalagpasin, tao. Si Yume ay matagal na nakatitig kay Jianghan. Punong-puno ng dugo ang kanyang mga mata. Hindi ko siya pinansin. Lumipat si Mobas ng tingin kay Xiaoyan. Sa totoo lang, ang tinitingnan ko ay ang itim na makalumang singsing sa kanang kamay ni Xiaoyan. Anong tinitingnan mo, Dai? Ang singsing na ito ay iniwan ng aking ina. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Napansin niya ang aking tingin. Agad na inilagay ni Xiaoyan ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay, upang takpan ang itim na singsing. Bakit hindi mo pa siya pinapalabas para matukoy ang eksaktong lokasyon ng mahiwagang apoy? Ang kalmado kong boses ay narinig ni Xiaoyan. Ngunit hindi ito mas mababa sa isang nakakagimbal na kulo. Pagkatapos makabawi, saka lamang sinabi ni Xiaoyan, Kuya, ano ang sinasabi mo? Sino siya? Habang nagkukunwari si Xiaoyan, sa kanyang kanang kamay sa loob ng singsing, isang malinaw at matandang anyo ang lumitaw. Akala ko kayang takpan ni Lolo ang mata ni Binibini. Sobrang inosente ko talaga. Ang matandang si Kang ay unang formal na tinignan ako at nagsabi, Host, tumingin ng tuloy-tuloy ng 5 segundo. Ang target ay ang kaluluwa. Nakuha ba ng host ang kapangyarihan ng kaluluwa nito bilang pamana? At na-evolve ito, naiba sa normal na sistema ng tunog. Napaatras ako ng bahagya. Ang resulta ay hindi ko pa nasubukan noon. Ang pamana ng kapangyarihan ng kaluluwa. Humigop ako ng malalim na hangin, at pinagsama-sama ang aking mga palad. Parang may gustong mangyari. Gusto kong malaman, pagkatapos kunin ang pamana ng kapangyarihan ng kaluluwa ng iba, kung magkakaroon din ba ako ng kakayahan sa paglikha ng elixir. Muling nagdadalawang isip.
Sa huli, pinili ko pa rin ang magpasya na sumuko. Lalo na dahil si Xiaoyan. Isang malakas na kuya ang tumawag sa akin, sobrang nakaka-relax. Parang noong nakaraang buhay, tinatawag akong gwapo sa pinakadulong bahagi. Yung pakiramdam na yun ay hindi matutumbasan. Kung hindi pa sana naging inutil si Xiaoyan, baka pinili ko pang subukan ang pagmamana ng gamot. Ang lakas ng matandang kaluluwa at ang kanyang paglilinis. Sa ganitong paraan, ang henyo na si Xiaoyan ay naging matagumpay. Sumali sa Hall of Souls. At sa huli, naging walang katulad sa kontinente. Ngayon, si Lao Yao ay isang mahalagang guro sa paglaki ni Xiaoyan. Sa kanyang landas, isang buntong hininga. Hindi ko lang maitatago ang ganitong damdamin sa puso ko. Kaibigan, ikaw ba ay may tinatangi sa akin kanina? Tinanong ni Lao Yao nang may pag-imbestiga. Hindi niya alam kung ilusyon lang ba yon. Parang bigla akong nakaramdam na ako ay isang biktima. Kaming lahat ay hindi pa nakakakita. Bakit naman ako magkakaroon ng tinatangi sa'yo? Ngumingiti ako. Nagpakita ng iting may kabutihan. Gusto ko rin sanang sabay-sabay na ilantad ang tunay na pagkatao ni Ginoong Yao. Halimbawa, direktang banggitin ang pangalan ni Ginoong Yao, si Yao Chen. At ilang malupit na karanasan. Ngunit nang isipin ko ito, baka naman masyado itong mapanganib. Kung sakaling isang araw ay isipin ni Ginoong Yao na siya ay isang masamang tao. Napakasama naman kung ako ay kanyang saktan. Paano mo nalaman na nararamdaman ko ang presensya ng kakaibang apoy? Curious si Lao Yao. Umiti ako. Itinuro ko si Xiaoyan at sabi, sa lakas nitong hangal na batang ito, naglakbay mag-isa sa tribo ng mga ahas. Siguradong may isang eksperto sa likod niya. Kung ang eksperto na ito ay hindi rin mararamdaman ang kakaibang apoy. Kaya pagdating niya, parang naghahanap ng karayom sa dagat. May katotohanan. Masaya si Ginoong Yao sa mga sinasabi ko tungkol sa mataas na tao. Agad niyang sinimulang damhin ang presensya ng kakaibang apoy. Mabilis sa silangan. Tinataka ni Ginoong Yao ang direksyon. Sige, umalis na tayo. Agad na lumipad ang tatlong tao patungong silangan. Naramdaman ni Yao Lao ang daan ng paglalakbay. Ako ang responsable sa pagwasak sa depensa ng mga ahas na tagapagtanggol. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa isang malinaw na lawa. Nakita namin na sa gitna ng lawa ay may isang maliit na pulo. Walang anumang tulay na papunta dito. May kakaibang enerhiya sa ibabaw ng lawa na nagbabawal sa paglipad. Mayroon ding napakalalang lason sa lawa. Kailangan niyong mag-ingat. Lolo Yao nang may mabuting pakikiramay ay nagpaalala sa akin tungkol kay Xiaoyan. Sinubukan ni Xiaoyan. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Yao. Kakalipad lang niya papunta sa ibabaw ng lawa. Hindi pa nakalayo ng 1 metro. Pinigilan siya ng kakaibang puwersa sa hangin. Napilit siyang pinigilan pababa. Halos mahulog siya sa lawa. At ganon din, nakaranas din ako ng hadlang. Ngunit biglang kumaba ang katawan niya. Parang nawasak ang lakas na yon. Guro, gamitin mo na lang ang kakaibang apoy para sa akin. Sabi ni Xiaoyan kay Lao Lao. At sabay tiningnan ang aking normal na paglipad. Nang may halong paghanga sa mukha. Sa oras na malapit na kaming umakyat sa isla. Biglang sumabog ang tahimik na ibabaw ng lawa ng mga patak ng tubig. Kasunod nito, isang higanteng ahas na may berdeng kaliskis. Na may triangular na ulo. Ay biglang sumabog mula sa ilalim ng lawa. Na may malapad na bibig na handang sumakmal. Ang mga mata nito ay may hugis rombo at puno ng mabangis na ligaya. Kapatid, ikaw na ang bahala sa malaking ito. Hindi ko kaya. Agad na humingi ng tulong si Xiaoyan sa akin. Hindi pwedeng tumanggi ang lalaki. Umiti ako kay Xiaoyan. Pagkatapos ay bahagyang tumingin sa higanteng ahas sa ilalim ng lawa. Isang walang pakialam na suntok ang pinakawalan. Isang formang selyo ng suntok na nilikha mula sa pinagsamang lakas ng kaluluwa ng lalaki. Ang bumangga at sumabog. Sa isang iglap, tumagos ito sa ulo ng dambuhalang ahas. Isang malungkot at masakit na sigaw ang narinig. Ang higanteng ahas ay bumagsak ng mabigat pabalik sa lawa. Patay na ito. Matapos mapatay ang higanteng ahas, ako at si Xiaoyan ay umakyat sa isla. Sinasundan ang amoy ng kakaibang apoy. Mabilis naming natagpuan ang isang bilog na malawak na lugar. Nakita namin na sa gitna ng malawak na lugar, may isang nakalubog na puno ng kristal na malinaw na likido na lawa. Ang ibabaw ng lawa ay napapalibutan ng puting ulap. Kahit na malayo ang distansya, maaramdaman pa rin ang napakalamig na temperatura nito. Napakaraming yelo at malamig na bukal. Nakilala ni Xiaoyan ang likido sa lawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan ganoon kaabalang si Medusa. Sa wakas ay nakita na niya. Diretso ang tingin ko sa gitna ng pond sa isang kakaibang relihiyosong trono na gawa sa kristal. Sa trono, may isang bughaw na apoy na kumikislap. Minsan nagiging isang lotus. Minsan naman ay nagiging isang maliit na asul na apoy na ahas. Bahagyang umangat ang mga sulok ng aking labi. Ang asul na apoy sa lotus na ito ay ang Kinglian Diho na nasa ika-17 na pwesto sa listahan ng mga kakaibang apoy. Pinutok ng host ang kanyang tingin sa loob ng 5 segundo. Ang lakas ng target ay mas mababa kaysa sa host. Ngunit ang target ay apoy, na natural na nabuo sa mundong ito. Pipiliin ba ng host na kopyahin at tunawin ito? Hindi ako nag-atubili tulad noong harapin ko si Lao Yao. Agad kong pinili ang magkopya at magpino. Progress ng pagkopya at pagpino ng Green Lotus Earth Core Fire, 1-0, 30. 70, 100 na progreso. Pagkatapos makumpleto ang progreso, napansin ko na meron na akong kakayahan sa kontrol ng fire energy. Bukod pa rito, kasama nito ay may kaunting daloy ng impormasyon. Ang mga daloy ng impormasyong ito ay tumutugma sa sistemang Kinglian na ibinibigay ng puso ng apoy. Mga kasanayang may kinalaman sa apoy. Tulad ng imperyo ng apoy, dakilang apoy na singsing, malinis na apoy na kalasan. Sa usaping pinsala sa isang target. Ang aking nakamamatay na galaw ay ang pakikipagsosyo ng Land God at Extreme Blade 3 Reform. Mga kasanayang may kinalaman sa kakaibang apoy na natamo sa ngayon.
Mas angkop ito para sa pansamantalang pinsala. Nakatulong din ito upang mapunan ang aking kahinaan. Habang naghahanda si Xiaoyan na lumapit, isang magandang anino ang biglang lumitaw mula sa tubig ng pond. Walang pinagkaiba ang Medusa dito sa energy entity na nakita sa nakaraang nakitang sa pader ng lungsod. Nakabalot sa lila na damit na may mahahabang manggas, ang katawan ay mapanukso. May mahabang maputing mga mata na kumikislap at naglalakbay ang tingin. Likha ng karisma. Kung sakaling magtagumpay ang aking ebolusyon, kayong lahat ay mamamatay. Natuklasan ni Medusa na kasama ko si Xiaoyan. Ang malamig na boses ay bumaba. Ang maganda niyang mga mata ay tumutok sa asul na apoy sa trono. Sabi ni Medusa habang kumikilos ang kanyang ahas na buntot. Ang maputing kamay ay mabilis na bumuo ng mga simbolo. Rod, anong ginagawa mo? Pigilan mo siya. Sa tabi ng tubig, si Xiaoyan ay tumingin sa akin na walang reaksyon. Kaya't nagsalita siya bilang paalala. Bakit hindi ka sumasagot? Nagulat si Xiaoyan. Agad niyang sinabi na sa ganitong lakas, makikipag-ugnap ako sa kanya. Hindi ba't iyon ay paghahanap ng kamatayan? Nagtaas ako ng kamay. Sabi ko, gusto ko ring umupo at manood ng sunog. Alam ko na ang magiging resulta ng mga bagay kaya ayaw kong makialam. Saka na rin, nakopya at naensayo na. Isang apoy mula sa gitna ng berdeng lotus. Pigilan si Medusa. Pero ito rin ay parang tumutulong kay Xiaoyan na patayin ang kanyang asawa. Isang di makatwirang bagay ito. Hindi ko magagawa. Hindi ako kikilos. Si Xiaoyan ay walang magagawa kundi hayaan si Medusa na baguhin ang mga galaw ng kanyang mga kamay. Sa pagsisimula ng ritual, ang lotus na plataporma ay nanginginig. Ang asul na apoy sa ibabaw nito. Parang biglang nawala ng pagkakabuhol. Sumabog ito palabas. Sa isang kisap mata, naging isang naglalagablab na asul na apoy. Si Medusa ay nagmingning ng nakakasilaw na liwanag. Naging isang higanteng purple na ahas na may haba ng 10 talampakan. Sa itaas ng malamig na bukal ng yelo. Ang purple na higanteng ahas ay umiikot ng ilang beses. At naglabas ng isang malinaw na bulong. Pagkatapos ay bumulusok ito patungo sa naglalagablab na asul na apoy. Ngunit sa oras na yon, ang purple na higanteng ahas. Sa sandaling sumabog sa asul na apoy. Isang matinding sigaw ang umabot sa buong isla. Na nakapagbigay ng awa sa puso ng sinuman. Ang mga kaliskis ng purple na ahas ay mabilis na nag-umpisang magbago. Pagkatapos pumasok sa apoy, at naging uling na itim, hanggang sa huli ay nahulog mula sa katawan ng purple na ahas. Matapos ang pagkalagas ng kaliskis ng ahas, ang makapal na dugo ng ahas ay umaagos ng malakas. Oh, dahil sa kakaibang init ng asul na apoy na ito, nakakatakot talaga. Bago pa man matulo ang bagong dugo, ay nasusunog na ito sa kawalang hanggan. Lalong lumalakas ang inday ng umiikot na dambuhalang itim na ahas. Mas matindi at mas malinaw ang kanyang sigaw. Sa labas ng lawa, patuloy na dumadagsa ang mas maraming mga mandirigmang ahas mula sa mubas. Ng mga mandirigmang ahas na nagtitipon-tipon, nananabik na umaasang magtatagumpay ang reyna ng panalangin. Nakatutok ng mabigat ang mga mandirigma, sa walang tigil na nagliliyab na apoy sa isla. Habang tumatagal, sa loob ng asul na apoy, ang reyna Medusa ay nakikiiyak ng malakas. Ang mga sigaw ay unti-unting humina. Ang dating napakalaking katawan ng purple na ahas ay naging 2 o 3 dangkal na lamang. Na itim. Biglang may narinig na malungkot na sigaw mula sa apoy, na umabot sa buong banal na lungsod mula sa gitna ng lawa. Natalo na ba ang aming reyna? Nagtinginan ang mga makapangyarihang tao ng lahi ng ahas. Unti-unting lumitaw ang kalungkutan sa kanyang mukha. Sa gitna ng pulo sa lawa, nabigo ba ang aking nakatatandang kapatid sa pag-akyat? Itinuro ni Xiaoyan ang nakahimlay na katawan ng ahas na hindi na gumagalaw. Tumingin siya sa akin at nagtanong. Nagtagumpay siya. Nang matapos ang aking tahimik na tinig, biglang sumabog ang sunog na katawan ng ahas. Isang malawak at nakakatakot na presensya ang sumabog. Sa isang nakakagimbal na mabilis na bumalot sa lungsod na ito. Ang presensyang ito ay nagtagumpay ang reyna. Nabasag na rin ang energy shield. Pupunta kami sa isla upang batiin ang reyna. Sa labas ng lawa, ang maraming makapangyarihang tao ng lahing ahas ay nagalak mula sa kalungkutan. Sa mga sandaling ito, isang makulay na liwanag ang sumabog mula sa bangkay ng ahas. Napakabilis ng bilis nito. Tila direktang tumagos sa espasyo. Sa isang iglap, nandyan na ito sa harap ko. Nagtaka ako ng kaunti. Alam kong mangyayari ito. Ngunit sa aking alaala, ang maliit na bagay na ito. Dapat ay nakatuon ito kay Xiaoyan. Kung ang kalaban ay papalapit sa akin, hindi ako maaaring maging kampante. Ang berdeng apoy ay mabilis na nagtipon. Sa aking kanang braso patungo sa aking kanang kamao. Malakas kong pinagsakluban ito sa makulay na anino. Bang, sa aking pagsabog. Ang makulay na anino ay naitaboy palayo. Humingi siya ng isang malakas na sigaw ng sakit. Sa puntong ito, nakita na rin niya ang anyo ng makulay na ilaw at anino. Ito ay isang maliit na ahas na halos 2 sentimetro lang ang haba. Ito ay may makukulay na kaliskis. At may malambing na kulay purong na mga mata. Nagbibigay ito ng kakaibang pakiramdam. Ng isang kakaibang nilalang. Bagamat mukhang kaakit-akit ang maliit na ahas na ito. Ngunit nararamdaman ko na sa maliit nitong katawan. Nagtataglay ito ng nakakatakot na lakas na hindi hamak sa isang digmaang general. Sa kasalukuyan, ang makulay na maliit na ahas ay nakalutang sa mga 2 metro ang layo mula sa akin. Sa malambing nitong lilang mata, hindi mo makikita ang anumang pahiwatig ng pagpatay. Sa halip, ito ay napakapurong at malinis. Parang isang bagong silang na sanggol. Marahil dahil sa natanggap na suntok, may kaunting takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi kaya itong maliit na bagay na ito ay si Reyna Medusa. Itinuro ni Xiaoyan ang walang panganib na makulay na ahas, na nagsasaad ng kanyang hinala. Tumango ako. Ito ang kanyang bagong katawan na nilikha mula sa kapangyarihan ng kaluluwa. Matapos umalis sa kanyang dating anyo. Ito ang makulay na serpenteng sumisipsip ng langit. Makulay na serpenteng sumisipsip ng langit.
Ulitin ni Xiao Yan, na may pagkausyoso. Isang nilalang mula sa sinaunang panahon na maaaring makipaglaban sa isang digmaang banal, na may makulay na katawan, at bahagyang lila ang mga mata. Amoy na amoy ang katawan nito. Lakas nitong umaabot sa langit. Tinitignan ko ang maliit na ahas na may makukulay na kulay at nagsabi, "Kuya, ang laki ng iyong kaalaman. Napakayaman ng iyong kaalaman." May bahid ng paghanga sa mata ni Xiao Yan. Pagkaraan ng sandali, muling nagsabi, "Pwede mo na siyang patayin." Tiningnan ko si Xiao Yan. Talagang matindi ang ugali niya. Hindi mo ba nakikita na walang bahid ng puot sa mata niya? Siguro ito ay bahagi ng proseso ng ebolusyon. Nawawala ang ilang alaala niya. Itinuro ko ang kanyang ring storage. Ang batang ito ay isang kakaibang hayop na may elementong apoy. Mahilig sa malinis na enerhiya ng apoy. Ilabas mo ang iyong purple crystal source at pakainin ito. Anong purple crystal source? Si Xiao Yan ay mukhang nalilito. Ako ay bahagyang nagkunot ng noo. Hindi pa ako nakapunta sa pugad ng Purple Crystal Wing Lion King. Si Xiao Yan ay umiling. Doon ba ako pwedeng pumunta? Tahimik akong nag-isip saglit. Namatay si Nalanyan Ran dahil sa emosyon ko. Pero ang hangin ng butterfly effect ay humampas pa rin. Namatay si Nalanyan Ran. Hindi nalalaban si Yun sa Zijing Wing Lion King. Wala nang pagkakataon si Xiao Yan na magnakaw. Walang masama sa pagpunta sa mga mapanganib na lugar. Isang mabuting paalala ko ito. Mamatay muna bago muling mabuhay. Lumago sa gitna ng pagsubok. Agad na umiling si Xiao Yan. Kung maaari, kuya, nais ko sanang manatiling matatag. Habang ako'y nakikipag-usap kay Xiao Yan, hindi kalayuan, ang makulay na ahas ay tila nagtipon ng lakas. Diretso itong huminto sa ibabaw ng aking kanang palad. Isang pares ng malinaw na mga mata na may dalang maraming pag-asa. Ang mga mata ng mga ahas ay nakatutok sa aking daliri. Tumingin ako ng may pagkamanghasa. Makulay na ahas na nakasabit sa aking palad. Lalo na nang marinig ko ang boses ng isang nilalang na tila nagmamakaawa para sa pagkain. Hindi ka naman may dalang purple crystal, di ba? Biro ni Xiao Yan. Agad kong sinuri ang aking dalang singsing. Hindi ko alam kung ano ang nasa sarili kong ring. Basta't ang mga pinatay ay may ring. Walang pakialam sa iba. Lahat ng iyon ay nasa aking panloob na mundo. Kabilang ang mga Danwang, Guhi, Feng Xingze, Feng Li, at ang Lion King. Kasama na ang mga Rock Lion at ang mga walang muwang na tao sa Blackhorn Domain. Mabilis kong nahukay mula sa aking panloob na mundo ang isang piraso na kasing laki ng palad. Ito ay may napakabigat na katangian ng apoy. Ito ang lupaing apoy na kristal. Bagamat hindi ito lila na kristal. Ngunit halos magkapareho ang dalawa. Nakatagilid si Ginoong Yao sa tabi ni Xiao Yan. Siya ang unang nagsalita. Dapat ito na nga. Ibinato ko ang lupaing apoy na kristal kay Xiao Yan. At hindi ako nagkamali. Ang makulay na ahas na nakasabit sa harap niya. Biglang tumakbo patungo kay Xiao Yan, na nakatitig ng tuwid sa kristal sa kamay ni Xiao Yan. Kapatid, kung alagaan ko ito, hindi ba ako magkakaroon ng problema? Si Xiao Yan ay may pagdududa sa kanyang mukha. Habang tinitingnan ang nagmamalinis na si Xiao Yan, talagang gusto kong sampalin siya. Seryoso akong humampas sa balikat ni Xiao Yan. Ang kanyang kalagayan ngayon ay parang bagong silang na hayop. Akala pa nga niya na ikaw ang nagbigay buhay at nag-alaga sa kanya. Isipin mo, ito ay isang sinaunang halimaw na kayang makipaglaban sa Diyos ng labanan kapag lumaki na. Nang sabihin ko ito, muling pinag-isipan ni Xiao Yan ang mga benepisyo at panganib. Kaya't magtaya na tayo. Kung lahat tayo ay matalo, mangyaring, malaking kapatid, ipaghiganti mo ako sa hinaharap. Pagkatapos mong magpasya, si Xiao Yan ay walang pag-aatubiling hatiin ang isang kapat ng lihim na bituin na kristal ng apoy. At itinaas ito sa maliit na kulay rosas na ahas. Pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang dibdib. Ang natitira ay ibinalik sa panloob na mundo. Ang gutom na maliit na ahas ay hindi makatiis sa tukso. Direksyang bumaba sa bisig ni Xiao Yan. Dumating na ang mga malakas na tao mula sa tribo ng mga halimaw na ahas. Kailangan nang kunin agad ang luntiang Lotus Earthfire. Nang marinig ang ingay, agad na nagpaalala si Lao Yao. Big brother, hindi mo talaga kailangan ang kakaibang apoy. Tumingin si Xiao Yan sa asul na apoy sa kalangitan. Dagdag pa niya, maswerte akong nakakuha ng trono ng luntiang Lotus. Ito ay nagmula rin sa parehong pinagmulan ng asul na Lotus Earth Heartfire. Sabi ng guro na gamitin ito upang dalhin ang huli. Medyo ligtas ito. Nilingon ko ang ulo ko. Talagang hindi ko kailangan. Kung hindi, hindi talaga makakakuha si Xiao Yan. Maraming salamat sa kabutihang loob, Big Brother. Sigurado ako na hindi ko talaga intensyong kunin ang asul na Lotus Earth Heartfire. Agad na hinila ni Xiao Yan ang King Lian na upuan. Patungo sa ilalim ng King Lian na apoy ng lupa. Naghahangad na umalis ng tahimik. Pero mukhang hindi ito magagawa. Tumingin ako sa direksyon ng lawa na pinanggalingan. Pagkasabi ko nito, dahil sa maraming mga makapangyarihang tao mula sa lahi ng mga ahas ang lumitaw sa aking paningin. Ang naunang dumating ay isang tao na nakabalot ng buong katawan. Sa pulang galit ang lalaking ahas. Kasunod niya ay si Yumei at Mobas. Sila ang mga mananakop. Huwag mo munang isipin sila. Agad na hanapin ang reyna. Nagsalita si Mobas. Tingnan niyo yon. Nakita ni Yumei ang sumabog na. Ang orihinal na katawan na inalis ni Medusa. Agad na naging maputla ang mukha. Hindi mangyayari yon. Yung malakas na presensya kanina. Talagang nagtagumpay ang reyna. Hindi matanggap ni Yancy ang katotohanan sa harap niya. Pagkatapos ng sandaling kalungkutan, bigla na namang bumalik ang tingin sa akin. Sila namang tao. Siguradong kayo ang nagtago sa reyna. Ang pulang aura ng martial energy ni Yancy sa labas ng katawan. Biglang sumiklab ng matindi. Lalong naging nakakatakot ang hininga. Kasabay ng malakas na sigaw ng galit at puot. Ang mga igos na parang mga ugat ay kumikirot sa matitibay na braso. Hinahawakan ng kamao ng kanang kamay. Ang makapangyarihang pulang enerhiya ay nagsasama-sama bilang isang apoy. Isang sipa ang pinakawalan ni Yancy. Ang apoy ay may daladalang mainit na enerhiya. Matinding tinatamaan ako papalapit.
Ako'y tahimik na tinitingnan ang paparating na apoy. Hindi ako natatakot kahit kaunti. Sa katunayan, medyo natawa pa ako. Para bang nakikipaglaro siya ng apoy sa akin. Ibinuka ko ang aking kanang kamay. At bahagyang humawak. Ang apoy ng asul na lotus sa aking katawan ay umuusok. Bigla itong nagtipon at naging isang kamay na apoy. Nakasing laki ng isang dangkal. Ang asul na kamay ng apoy ay sumabog palabas. Ang asul na kamay ng apoy ay binalot ang bola ng apoy. At pagkatapos ay bahagyang piniga, bang. Kasabay ng isang bahagyang mahinang tunog. Ang apoy na parang araw ay naging napakaraming maliliit na apoy sa langit. Nawawala at hindi na makita. Hindi kanya kayang talunin. Sabay nating patayin siya. Sinamoba si Yume ay nagsalita na. Sa susunod na sandali, 3 mandirigmang duwang mula sa lahi ng ahas. Bitbit ang matinding lakas. Unang bumaba sa akin at umatake. Nakakahiya si Xiao, nakatago sa likod ko. Ako'y tumalon sa ere. Si Xiao Yan ay tumango ng pabulong. Walang balak na sumali. Alam niya ang kanyang lakas. Kung papasok siya, mas lalo lang siyang masasaktan. Sa gitna ng laban, tahimik akong nakatingin sa mga umaatake. At ang nagdala ng apoy na si Mobas ay may bahagyang ngiti sa kanyang labi. At mahinahong umiwas. Habang naglalabas ng malakas na atake, na kayang magpabalik ng isang tao ng mabilis. Nakita ng mga makapangyarihang tao ng lahi ng ahas, na ang 3 pinuno ng kanilang lahi, ay nasa ilalim ng panganib at nagpasimula ng pag-atake gamit ang kanilang mga lason na sibat. Tumingin ka sa akin. Ang inyong reyna ay hindi lamang namatay. Siya ay matagumpay na nag-evolve. Habang mahinahon kong hinaharap ang matinding atake ng Yansi 3, ang tao ay naging baliw at nagpakasigasig sa pag-atake. Sabay na hindi nagmamadali na nagsabi. Ngunit siya ay umalis patungo sa malayo. Kailangan pa ng kaunting panahon bago siya makabalik. Tao, sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa sinasabi mo? Nagbigay si Yume ng malamig na unggol. Hindi ko kailangan na maniwala kayo. Umusod ako at sinabi yon. Bigla kong inalog ang aking manggas at sa susunod na sandali, sumiklab ang nag-aalab na berdeng apoy mula sa aking katawan. Parang isang dagat, sinusunog ang kalahating bahagi ng kalangitan. Agad na tumaas ang temperatura ng buong pulo. Ang tawag sa galaw na ito ay apoy ng baril. Ang boses ko ay kalmado. Sinasabi ko ito kay Yume at Mobas. Kahit na sa mga di mabilang na makapangyarihang tao ng lahi ng ahas. Sinasabi ko rin ito kay Xiao Yan sa likuran. Sa ilalim ng di mabilang na mga mata. Isang hanay ng mga mahabang baril na binuo mula sa asul na apoy ang lumitaw. Agad itong tumama sa nakakatakot na bilis. Sa mga malalakas na mandirigma ng ahas na tao sa ibaba. Lahat ng baril sabay-sabay bumabaril. Parang masiksik na ulan ng patak. Sumasakop sa buong kalangitan. Sa labanan sa pulo sa gitna ng lawa. Sa mga leader na si Yanmang, Yume at Mobas. Habang nabubuo ang dambuhalang balyena ng apoy, nagbago ang kanilang mga mukha, naging seryoso. 3 anino na nakayuko sa likod ng isa't isa. 3 enerhiyang may iba't ibang katangian. Nagkakabit-kabit na mga haligi ng enerhiyang laban. Nabubuo ang isang kwadradong malaking enerhiyang kurtina. Room, pero ang enerhiyang kurtina ay nagawang harangan lamang. Nang ilang dosenang apoy na sibat ay nagsimulang pumutok. Ang maliliit na bitak ay kumakalat na parang spiderweb. Sa panonood ng pangyayaring ito, lahat ng mga makapangyarihang tao mula sa lahi ng ahas ay sabay-sabay na ipinapasok ang kanilang mga labanang enerhiya sa malaking enerhiya na tabing. Xiao, maaari na tayong umalis ngayon. Tumingin ako sa aking sariling resulta. Ang tunog ng pag-atake ng mahabang sibat ay talagang kaaya-aya. Dahil sa apoy ng berdeng lotus mula sa gitna ng lupa. Talagang masarap gamitin ang ganitong malawak na atake. At ito ay hindi pa sa buong lakas. Kung hindi, ang mga makapangyarihang tao ng lahi ng ahas sa ibaba. Kasama na si Yanshu at Mobas. Lahat sila ay tiyak na malulunod sa dagat ng apoy. Malawak na disyerto. Masungit ang buhawi. Ang laki ng Tegel Desert. Walang katapusang kulay ginto. Matapos ang mahabang paglipad. Sa wakas ay nakalipad na tayo sa disyerto. At nakarating sa syudad ng pagsusulat. Kaibigan, may tanong po ako na nais kong itanong. Sa paghihiwalay natin, lumabas si Lao Yao mula sa singsing ni Xiao Yan. Ginoo Lao Yao, pakiusap, sabihin niyo po, ako'y nakikinig. Sa banal na lungsod ng pamilya ng ahas. Anong apoy ang huling ginamit mo? Mukhang hindi ito apoy na laban. Kung tama ang pakiramdam ng matanda, dapat ito ay ang apoy ng pusong asul na lotus. Magaling ang mata ni Ginoong Yao. Hindi ko ito pinabulaanan. May isa pang apoy ng pusong asul na lotus. At ito ay matagal nang na-convert ng malaking panganib. Narinig ko ang usapan namin ni Ginoong Yao. Agad na nag-alala si Xiao Yan sa tabi. Punong-puno ng gulat ang kanyang mukha. Hindi alam kung saan nagmula ang apoy ng kinglian sa ilalim ng lupa. Mabilis na nagtanong si Yao Lao. Hindi may paliwanag. Umiling ako at pagkatapos ay hinaplos ang balikat ni Xiao Yan. Panahon na upang umalis. Sana magkita tayo muli, kapatid. Ngayon pupunta ka sa. Nais ni Xiao Yan na itanong kung saan ako pupunta. Hindi niya natapos magsalita. Nawala na ang aking silweta sa kalangitan. Isang buwan ang lumipas. Bumalik ako sa Kanaan Academy. Asul na langit. Maayos na lupa. Sariwang kapaligiran. Inday ng mga paputok. Masigasig na estudyante. Tumingin sa pamilyar na paligid. Lalo na pagkatapos ng ilang araw ng labanan. Bigla akong nakaramdam na masaya akong nandito sa Kanaan Academy. Parang bumabalik sa kanayunan. Nagtatamasa ng kasiyahan ng mabagal na pamumuhay. Siyempre, hindi ako talagang magtuturo ng walang hanggan. Sa katunayan, ang mga pangarap ko ay nasa dulo ng mundo. Ang dahilan kung bakit pinili kong manirahan dito sa mundong ito ay dahil napaka-espesyal ng Kanaan Academy. Napaka-espesyal na kahit ang lumang emperador ay narito. Ikalawang klaseng dilaw. Ayon sa ibinigay na petsa ni Mentor Rulin, dapat ay nandito na si Mentor Jiang Han ngayon. Malapit na siyang umalis, halos 3 buwan na. Huwag nang sabihin, nami-miss ko na siya.
Bukod sa pagtuturo, nagsusulat din siya ng mga kakaibang kwento ng mitolohiya para sa amin. Nagkumpulan ang mga estudyante ng ikalawang klase sa loob ng silid. Nag-usap-usap. Shire, namimiss mo na ba si Mentor Jiang Han? Tumingin si Xiao Yu sa tabi niya kay Xiao Xoner. Nilingon ni Xiao Xoner ang kanyang ulo. Interesado lang ako kay Xiao Yan JJ. Hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon. Sa oras na yon, narinig ang mga hakbang at pagkatapos ng ilang sandali. Pumasok si Mentor Rulin na may ngiti sa kanyang mukha. Bumalik na ang Mentor Jiang na palagi niyong iniisip. May ngiti si Rulin. Mentor Jiang, ang tagal mong nawala. Sobrang namimiss na namin siya. Araw-araw at gabi-gabi, iniisip ka namin. Ang mga araw na walang ikaw ay labis na pinagdaraanan. Gusto kong ipagpatuloy ang kwento ni Echandi. 3 buwan na. Sobrang nakakabuwisit na. Hindi, mas mabuting simulan na lang sa maliit na bato. Sobrang kawawa niya. Naiwasak na ang mga buto. Gusto kong pakinggan ang Diyos na libingan. 100 beses, 100 beses. Sa sandaling pumasok ako sa silid-aralan. Umabot ang atmosfera sa isang hindi maipaliwanag na taas. Sa simula, nakikinig ako sa mga salita ng mga batang ito na puno ng pangungulila. Naramdaman ang damdamin. Naririnig ang mga sinasabi sa likod. Lahat ng emosyon ay parang mga batang walang utang na loob. Hindi nila minamahal ang taong ito. Kundi ang kwento ko na hindi ko pa natatapos sabihin. Subukan nyo. May nakita ba kayo dito na gusto ninyo? Ipapakita ko lahat ng nasa loob ng diretsyo. Tumpok na kasing taas ng kalahating metro. Parang isang maliit na burol na may mga sandata, mga elixir, at mga damo. May mga kasanayan, lahat ay narito. Noong una, akala ng mga estudyante sa loob ay basura lang. Ang inilabas ko. Ngunit mabilis na napansin ng ilang matatalinong estudyante na lahat ng ito ay kayamanan. Mga elixir ng ikalawang antas at ikatlong antas ay makikita kahit saan. May mga bakas din ng ika-4 at ika-5 klase. Sa loob lang ng ilang segundo, napalibutan na ng mga masiglang mag-aaral ang bundok. Bawat isa ay nagsusunggaban at naghahanap ng yaman. Kasama rin ang pamilya ni Xiao Yuhu sa paghahanap. Tingnan mo, tinatanggap ka nila. Kung titingnan dilulin ang akin, para bang nakatingin siya sa isang taong may kayabangan. Sa daan, ako rin ang nagpasya niyan para sa kanya. Talagang nabigla siya. Xiao Xoner, halika dito. Tinawag ko si Xiao Xoner papunta kay Jiang Han. May kailangan si Mentor Jiang. Lumapit si Xiao Xoner kay Jiang Han. Nang may kalmadong boses. Hindi naman ako masamang tao. Huwag nang magpadala ng tao para subaybayan ako. Umiti ako ng may kasiyahan. Nang marinig ang aking mga salita. Nagbago ng kaunti ang mukha ni Xiao Xoner. Ngunit mabilis din itong bumalik sa normal. Alam na ng daan. Sa pagkakataong ito, aalis ako. Nakita ko ang iyong kuya na si Xiao Yan sa disyerto ng Tegel. Ibinato ko ang paksa na interesado si Xiao Xoner. Talaga namang nang banggitin si Xiao Yan. Nagniningning ang mga mata ni Xiao Xoner. Guru Jiang, kumusta na ang kuya Xiao Yan kamakailan? Nakuha niya ang Kinglian Earth Heart Fire. Kung bibilangin ang oras, malapit na siyang maiproseso iyon, di ba? Pinipili ko ang mga impormasyon tungkol kay Xiao Yan. Ay sinabi kay Xiao Xoner ang ilang bagay. Tungkol kay Medusa, ni isang salita ay hindi nabanggit. Pumapasok ang taglamig mula sa taglagas. Ang panahon ay mabilis na lumilipas. Hindi natin namamalayan. Ang paglipas ng panahon. Ginoong Direktor, ako ay nasa panlabas na akademya ng 1 taon na. At dumating ako upang sumailalim sa pagsusuri para sa posisyon ng nakatatandang guro sa loob. Sa harap ng isang masining na bahay. Inilabas ko ang aking espiritu at sumigaw papasok sa bahay. Ngayon ay ang araw ng pagsusulit para sa guro sa labas ng paaralan. Eksaktong 1 taon na. Ang bilis ng panahon ang araw na ito. Lumabas ang direktor na si Teacher Claw na nakasuot ng damit ng dao. Pinatukon niya ang aking balikat. 1 buwan na ang nakalipas nang binigay ko na sa kanya. Ipinakita na ang kakayahan ng duwang. Ang sinasabing pagsusuri ay walang iba kundi ang pagdating ng oras. Isang pormalidad lamang. Walang katapusang bundok. Walang hanggan ng gubat. 2 anino ang nakatayo sa hayop na tumutulong. Lumilipad patungo sa kalaliman ng likod bundok. Siguro Ruolin at ang ikalawang klase. Lahat ng estudyante ay gustong personal na ihatid ka. Ngunit hindi pinapayagan ng mga patakaran ng akademya ang basta-basta pagpunta sa loob ng looban. Tumingin si Gukyan sa akin at sinabi, sa kanilang kakayahan, makakapasok sila sa looban. Naghihintay ako sa kanila sa looban. Nakangiti ako. Nag-iwan ako ng napakaraming mga kayamanan para kay Ruolin at sa aking mga estudyante. Kahit gaano sila kawalang silbi. Sa pamamagitan ng mga yaman na ito, makakapasok sila sa loob. Hindi ko akalain na ang loob ay napakalayo mula sa labas. Habang tinitingnan ang tuktok ng Kanaan Academy na unti-unting nawawala sa aking paningin. Hindi ko maiwasang mag-isip. Huwag mong sabihin ikaw. Kahit na ang mga estudyante sa loob ay gustong bumalik. Walang espesyal na griffin na magdadala sa kanila. Hindi rin namin mahanap ang lokasyon ng loob na bakuran. Sumagot si Gukyan ng may sagot. Matapos lumipad ng 1 oras pa. Bumagal ang bilis ng griffin. Pababa na sila. Tumingin ako pababa. Maliban sa isang malalim na ilog na hindi makita ang dulo. Sa paligid ay isang walang katapusang berde na parang gubat. Ang hayop na nagligtas ay bumagsak sa isang bakanting lugar sa lambak ng bundok. Pagkatapos bumagsak sa ilalim ng pagtingin ni Jiang Han, ang sinaunang barya ay nagbuo ng isang kakaibang simbolo. Isinulong ito. Bigla, isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Ang dating tahimik na walang hangin ay nagkaroon ng mga alon. Nang maglaho ang mga alon, isang pintuan na may taas na 7 o 8 talampakan ang lumitaw. Bigla ang lumitaw ang pilak na pintuan sa harap ko. Ito na ba ang pasukan sa loob ng bakuran? Habang nakatingin sa kakaibang lumitaw na pilak na pintuan, ako'y nagmumuni-muni sa sarili. Salamat na lang at hindi ko na kailangang hanapin ang pasukan sa loob ng bakuran mag-isa. Sino ang makakapaghula na ang malawak na lugar na ito ay may tagong kababalaghan? Sama-sama tayo pumasok. Buksan natin ang pilak na pintuan sa harap ni Gugu. Nakita ang tanawin sa likod ng pinto ay hindi gaanong naiibasa.
Kinalalagyan nilang lambak. Nang ako'y sumunod at tumawid sa malaking pinto. Ang pilak na pinto ay misteryosong nawala. Ginoong punong guro. Ito ang tinukoy mo sa dakilang matanda. Naguro mula sa panlabas na institusyon. Talagang bata pa. Sa ganitong edad, isa na siyang makapangyarihang mandirigma. Parang kami, malapit na kaming ilibing. Dalawang matandang lalaki ang lumipad mula sa kailaliman ng mga puno. Si Jian Han, ang dalawang ito ay mga nakatatandang guro ng loob na institusyon. Si Gu Qian ay unang ipinakilala sa akin ang dalawang matanda. At pagkatapos ay sinabi niya, dito na kita iiwan. May mga bagay pang kailangang asikasuhin sa labas. Pagkatapos ay hayaan niyong dalhin ng dalawang elder papunta sa loob ng bakuran. Ako ay tumango bilang sagot. Pagkatapos ay sumunod ako sa dalawang elder habang naglalakad kami sa ilalim ng mga punong kahoy. Sa isang bahagi ng daan, sa huli ay umakyat kami sa isang burol. At nakita namin ang isang napakalaking hukay na parang isang malaking basin. Ang basin na ito ay parang isang malaking meteor na bumagsak mula sa langit. Parang pinukol ng buhay. Matataas na gusali ang nakatayo sa loob ng palasyo. Bawat gusali ay may ilang anino na nagliliparan, naglalaro at tumatalon. Nagkakagulo at naghabulan. Parang nagkakaroon ng paligsahan. Di katakataka na nasa loob sila ng bakuran. Mas malakas ang kabuang lakas ng mga disipulo dito kaysa sa labas ng bakuran. Matapos kong maglabas ng isang hinaing, ang aking tingin ay biglang nagsaliksik. Pagkatapos ng isang 40, dalawang matandang elder ang nagdala sa akin sa isang hiwalay na gusali. Si Elder Jiang, mula ngayon ito na ang iyong tirahan. Ngayon, maaari kang magpahinga muna. O di kaya'y maglibot sa loob ng bakuran. Bukas, dadalhin ka namin upang makilala ang dakilang elder. Matapos kong ipaliwanag ang ilang mahalagang bagay, umalis ang dalawang matandang elder. Una kong pinasok ang gusali upang magmasid, at tignan ang aking magiging tirahan sa hinaharap. Medyo nasiyahan ako. 3 palapag ang gusali. Kung ipapagawa ito sa mga mag-aaral, hindi bababa sa 10 tao ang titira dito. Mas maganda talaga ang trato sa mga nakatatanda. Tumingin sa lahat ng mayroon. Kompletong kagamitan sa tahanan. Matapos akong magpahinga ng kaunti, umalis ako sa pavilion. Naghahanda akong maging pamilyar sa paligid. Habang naglalakad-lakad ng walang pakialam, napansin ko ang ilang mga disipulo na nagmamadali patungo sa isang direksyon. Mula sa pag-uusap ng mga disipulo, nalaman ko ang dahilan. May isang malakas na ranggo sa loob ng templo. At kanina lamang, ang dalawang disipulo na nasa ika-8 at ika-9 na pwesto sa ranggo ay nag-ayos ng laban. 无人抵御，文武双方争执不休，各执一词。我冷眼旁观，待争吵稍歇，才看向赵文渊。宰相怎么看？赵文渊无奈出列，沉声道：“陛下，以臣之见，可以北伐，既解决军费冗余，又能震慑外敌，一举两得。我当即颔首，同意。择日北伐。”文武百官瞬间牺牲，武将们纷纷请缨，斗志昂扬。消息传至北方王庭与边关三皇子处，二人皆是大惊，全然没料到我动作如此之快。北伐之事刚定，御史中丞张安仓手持护板出列，声如洪钟：“陛下，微臣有本要奏。”我抬手示意，讲。张安仓直指刑部尚书冯怀，怒斥他查办太子薨事一案半年，毫无进展，敷衍塞责，恳请陛下追责。冯怀从容出列辩解，称案情复杂，自己从未懈怠。双方当庭争执，互不相让。我冷声开口：“冯怀，朕再给你3个月时间，务必找出真相。张安仓，朕与你查阅刑部卷宗，监督此案，本是两全之策。”冯怀却当即抗旨，抬出先皇施压，称刑部重地，外人不得插手，指责我此举儿戏。我眼神一冷，语气带着杀意：“你再说一遍试试。”冯怀依旧执拗，高声道：“陛下，非臣有意顶撞，实乃先皇所托，不可儿戏。好，那朕送你见先皇去。”话音刚落，我随手一抬，一股精纯圣者之力破空而出，只听砰的一声巨响，冯怀身体瞬间炸裂，连一丝反抗余地都没有，血雾弥漫朝堂，周遭群臣见得满身血迹，吓得魂飞魄散。我神色淡然，仿佛只是做了件小事，对着赶来的禁军统领李思兴道：“没什么，就随手杀了一个不听话的，你叫人来把地拖了就行。”李思兴心惊胆战，领命清理现场。群臣更是噤若寒蝉，方才还敢争执的文武百官，此刻连大气都不敢喘。我看着瘫倒在地的文官，随口道：“明明我都已经把威力降到很低了，你们怎么还坐在地上？下次我动手的时候尽量再放低点，都快起来吧！”群臣闻言更是惶恐，深知我胜者实力深不可测，再也无人敢忤逆半分。昨夜与冯怀勾结的臣子更是吓得浑身发抖，暗自盘算着退身之路。我看向赵文渊，刑部尚书一职，关乎国家安危，不可久悬。赵爱卿，可有合适人选推荐？赵文渊稍作思索，出列举荐刑部主事庞敬，称其勤勉刚正，屡破大案，且无党派依附，堪当重任。我当即准奏，擢升庞敬为刑部尚书，满朝文武无人敢有异议。冯怀被我当庭灭杀的消息迅速传遍帝都，太后得知后既惊且叹，更贪料我这份胜者实力离显，得知自己刚拉拢的助力被瞬间拔除，终于正视我的实力，却依旧坚信师傅顶天上人能稳赢禁足在家的郭破云。得知北伐与冯怀之死，再也按捺不住，一心想请战出征，派儿子郭振威入宫求见。可郭振威赶到皇宫门外，却被眼前的景象惊呆，数百名武将云集于此，个个披甲请战，炒作一团，皆想争取北伐战功。崔公公守在宫门，秉公行事，无论何人疏通送礼，一概以无陛下召见为由拒之门外，半点情面不留。禁军很快赶来清理现场，我淡淡吩咐统领李思兴处理残局，满朝文武噤若寒蝉，再无一人敢多言。
早朝便就此收尾。我径直返回御书房歇息。宫外，郭振威在宫门口碰了一鼻子灰，还遭一众武将当众嘘声嘲讽，苦等无果后，只能悻悻折返大将军府。郭破云得知消息后满心烦躁，他身为武将之首，本有资格面圣请战，可眼下正处于禁足期，贸然违抗皇命入宫，只会触怒我延长禁足时限。他在院中来回踱步半晌，当即对着郭振威吩咐：“你快去一趟宰相府。”郭振威满脸疑惑，当即问道：“去宰相府干嘛？咱们和宰相可不熟啊。”哎，你不懂，这个阶段能见陛下，陛下能够听得进话的，也只有他了。我明白了，父亲，我这就去。郭振威不敢耽搁，立刻动身赶往宰相府，全程奔波，连片刻喘息都没有。此时皇宫御书房内，新晋刑部尚书庞静与御史中丞张安仓正跪地候着，二人皆是我特意召见，才有资格踏入御书房。其中庞静内心最为惶恐，他身材干练，话少务实，我每问一句，他都答得具体详实，绝不拖沓。这份沉稳干练让我十分满意。反观被我灭杀的冯怀，只会满口官腔套话，实打实的官场蛀虫，半点实事都办不成。我看着二人，淡淡吩咐：“你俩就好好配合，争取把这件事情查得水落石出。遇到什么阻碍的话，你就来找我。我对太子本无太深感情，查案一是给朝野上下一个交代，二是借机考验庞静的办事能力，看看他是否担得起刑部尚书之职。陛下，微臣张安仓领旨谢恩，请陛下放心。对于太子殿下之死一案，微臣庞静定当竭尽全力，倾尽所能，以求真相大白，不负陛下所托。”二人领旨谢恩后，我挥手让他们即刻退下，能安然无恙从我的御书房离开，已是格外恩典。要知道此前不少大臣都是被禁军抬着出去的。返程路上，庞静与张安仓简单寒暄，快速敲定后续合作查案的细节。张安仓一心只为查明太子死因，别无他念。庞静则满心感慨，自己清晨还在刑部当值，突然就听闻冯怀顶撞我被当场灭杀，紧接着又被赵文渊举荐为尚书，升迁来的猝不及防。他早年间参与过太子案现场调查，早已发现现场被专业手法清理干净，断定是刑部内鬼所为，且大概率是中层官员。如今他手握重权，又有我撑腰，决心彻查到底。只是查案前，他打算先登门拜谢赵文渊的举荐之恩。此刻宰相府内，赵文渊正品着清茶，郭振威早已赶到，将郭破云恳请出征北伐愿战死沙场的诉求悉数告知，言辞恳切至极。赵文渊放下茶杯，语气平淡的提点：“回去告诉你爹，让他想想自己怎么被禁足的。他心里清楚，北伐筹备尚需10日，届时郭破云禁足期满，自能在朝堂主动请战，没必要此刻贸然触怒我。况且我用人全凭心意，旁人根本干预不得。”赵文渊早已摸透我的性子，只要臣子安分守己，不忤逆皇命，我便不会刻意为难。比起先皇的猜忌制衡，我反倒更好相处。他也索性一心做个忠臣，不掺任何党派纷争。郭振威刚悻悻离去，庞静便登门拜访，一见面便躬身行礼：“下官庞静拜见宰相大人。”赵文渊端坐不动，语气客气却带着疏离：“庞大人怎么有空来我这个地方？”赵相，今日早朝之上，多谢您举荐之恩。庞静先是郑重谢恩，随即又委婉表明自己只懂断案办案，不通朝堂权谋，绝不会结党营私，言语间既表感激又划清界限，生怕引来误会。赵文渊朗声笑道：“哈哈，都说你是个直肠子，我觉得你这不是挺聪明的吗？你说的没错，你只需要效忠陛下就行，其他的不要多想。谢宰相大人指点。”庞静不敢多做停留，当即告辞离去，生怕举动引来猜忌，传到我耳中惹来祸端。赵文渊举荐他，本就是看中他出身猎户家庭，无党派依附，底子干净，且断案能力出众，满朝官员的底细，他早已过目不忘，烂熟于心。庞静走后没多久，御书房突然响起一片哭声，6位大臣一进门便跪地痛哭，连连磕头请罪，吵得我头疼不已。我皱着眉不耐烦呵斥：“你们说话呀，哭个什么？能不能告诉我是谁死了？”众人这才止住哭声，其中一位大臣跪地向前，将昨夜被冯怀逼迫签下投名状归顺二皇子的事和盘托出，再三声明自己是被迫而为，绝无背叛之心，还补充说冯府外部满刀斧手，他们根本无力反抗。我撇了撇嘴，满不在乎地说道：“我还以为太子是你们杀的，来我这自首求放过，就这种小事还来我这哭半天。”这话吓得6位大臣脸色惨白，连连磕头求饶，生怕我降下重罪。我本就没把二皇子和这点小事放在眼里，随口说道：“你们以后做事情对得起这身官袍就行，下不为例。”6人闻言瞬间感激涕零，又忍不住哭着谢恩。我被吵得愈发不耐烦，直接挥手：“你们最好在我没改变主意之前赶紧滚！”众人不敢多留，连滚带爬地退出御书房，其中一位腿脚发软，还是被旁人直接拖了出去。处理完这些琐事，我也懒得再批阅剩余奏折，伸了个懒腰便起身离开御书房。刚走到寝宫门口，还没来得及推门，一道倩影便从门内飞奔而出，径直扑进我怀里，柔弱无骨的身躯紧紧贴着我，淡淡的清香萦绕鼻尖，朝堂上的疲惫与烦躁瞬间一扫而空。怎么，今天的功课做完了吗？我捏了捏李思宁柔嫩的小脸，故作严厉的开口：“2根经脉的强化已经完成。”累死我了呢！我给他安排的修炼任务本就简易，加之他天赋出众，每日强化2根经脉对他而言毫无压力。余下的时间，这丫头要么贪玩，要么就黏着我不放。我素来对他上心，当即仔细检查他的经脉，生怕他贪玩赶功练错。此刻正是打基础的关键时期，稍有马虎，后期催动脉数极易损伤经脉，甚至有断裂风险。从头到脚查完一圈，察觉到他经脉内仅有一丝略微狂暴的能量流转，我才算彻底放心。估摸再过几日，他便能参加觉醒仪式，顺利踏入开脉境中期，我也能继续推进系统任务。任务期限60天，想来是给足了准备时间。野生秘境既能获取修炼资源，也是修炼者打磨实战能力的试炼场。同等级对决中，战斗经验往往是制胜关键。哥，我想回去一趟。他本住在宫外，如今要搬进宫里，自然得回去收拾私人物品。行吧，我
我陪你一起去。好爷，我向来宠这个妹妹，下午本就无事，陪她走一趟也无妨。与此同时，帝都九公主府邸附近早已埋伏了数道身影。自从我与北方王庭使臣闹翻，阿尔泰与阿塔德便密谋掳走九公主，可一连等了数日，九公主入宫后再没回过府邸。阿尔泰身负任务先行返回王庭，留下弟弟阿塔德带人死守。二人早已规划好出逃路线，只等抓到人便火速赶回王庭。届时非但不会受可汗责罚，还能领重赏。这天，宫门外眼线传来消息，九公主车驾终于离宫。阿塔德激动不已，满心想着见识传闻中国色天香的九公主，甚至泛起几分邪念。只是碍于这是可汗点名要的人，不敢过分造次，只盘算着占点小便宜。他正紧盯皇宫方向的街道，一名女子突然拦在身前。这女子皮肤白皙瓜子脸，五官精致又自带英气，算得上难得一见的美人。可她身上的官差服以及身后随行的一对衙役，瞬间让阿塔德僵在原地。根据群众举报，你们几个在这一带游手好闲，麻烦跟我回衙门接受调查。来人是林月娥，今年刚从星火战斗学院毕业，成绩优异，再加上与我有旧，被礼部尚书沿海举荐到帝都府衙，凭着过硬实力当上了捕头。虽说只是辖区治安小队队长，可九公主府邸恰好归他管辖。接到群众举报后，他立刻带队前来巡查。这片区域住着众多皇族与勋贵，财物众多，他从不敢懈怠。在他看来，长期在这一带徘徊的人，多半是踩点图谋不轨。阿塔德彻底懵了，他蹲守数日都没暴露，偏偏今日被举报，实则是他连日徘徊，早已引起附近百姓疑心。他本就是王庭之人，一旦被抓，根本无从辩解。正眼神闪躲想溜，一把寒光凛冽的长剑已然架在他脖颈上。林月娥出剑速度快得让他心惊。阿塔德与刘浩同为破虚境巅峰，林月娥气息同样是破虚境，外加一众衙役在场，他没把握快速脱身，若是被缠住引来高手，更是百口莫辩，只得暂时隐忍，打算先配合被带走，再寻机会图谋掳走公主。最终，阿塔德与2名手下被衙役押走，余下同伙潜伏暗处，伺机营救。林月娥带人离开后不久，我与李思宁的车马恰好经过此地。阿塔德倒是该庆幸自己提前被抓，若是敢对李思宁动手，以我的性子，绝不是审问这么简单。府衙内，任凭林月娥如何审问，阿塔德都一口咬定自己只是闲逛，还嚣张索要证据，甚至仗着使臣身份，审问时把腿翘在桌上，态度恶劣至极。他深知朝堂之上不敢放肆，可区区府衙他根本不放在眼里，笃定属下会制造外交压力，只要没实证，林月娥不仅要放他走，还得低头道歉。满心等着看这位冷傲捕头服软的模样，脸上满是戏谑，全然不知我早已敲定北伐事宜，消息尚未对外公布，届时他的使臣身份将毫无意义。一下午的审问让林月娥憋了一肚子气，他刚入职不久，便处处碰壁，管辖区域内的皇族勋贵权势滔天，就连府衙总督总捕头都要低头讨好。此前还有藩王世子仗势调戏他，他人微言轻，只能一再隐忍。本以为抓到可疑人员能攒些业绩，报答我的栽培之恩，没想到对方竟是王庭使臣，还被对方以外交压力威胁。一旁老衙役都劝他道歉放人，可他自觉依规办事，并无过错，满心委屈。走出牢狱，他长叹一声，却并未放弃，坚信阿塔德连日蹲守必有阴谋，当即打算返回抓捕地点重新探查。时至黄昏，余晖洒满帝都权贵街区，镀上一层暖金。林月娥身着紧身劲装，腰悬佩剑，步伐坚定地走在这片高墙耸立、侍卫森严的街区，望着一座座巍峨府邸，他忍不住感慨：以自己微薄的薪水，想在这片寸土寸金的地段安家，根本是天方夜谭，顶多只能考虑6环外的偏远地段，甚至萌生了攒钱回乡养老的念头。随即又拍醒自己，刚入职便想这些太过荒唐，唯有踏实做事，才能不负栽培。打定主意先加班查完此案，可麻烦接踵而至。他刚到抓捕地点附近，一阵嘈杂声打破宁静，循声望去，只见满身酒气、衣冠不整的藩王世子徐子峰带着一众手下摇摇晃晃走来，周身还混杂着胭脂水粉的气息。自打林月娥上任，这徐子峰便屡屡调戏滋事，甚至闯到府衙捣乱，让他烦不胜烦。本想避开，却还是被对方撞见。徐子峰一见他，眼中立马泛起淫笑，开口便道：“你看，缘分就是这么妙不可言。林捕头是刚下班吧？要不去我府上喝一杯？”他仗着身份，言语间满是强迫之意，正欲动手拉人，一道身影突然挡在林月娥身前。来人是勋贵子弟薛武，素来正直，对林月娥一见倾心，恰好路过撞见这一幕，当即带人上前解围。薛武为人老实，不懂花里胡哨的追求手段，此刻却满心感激徐子峰给了自己英雄救美的机会，想着收拾对方，便能博得林月娥的好感。薛武当即怒斥：“徐子峰，你身为藩王世子，本应恪守法纪，为百姓表率，却在此处横行霸道，调戏官差，简直是无视国法，目中无人。”徐子峰满脸不屑，仗势回骂：“我就调戏了又怎么的？你爹来了都管不了我，你薛武又算什么东西？在这帝都，还没有我徐子峰不敢做的事，请你注意你说话的态度。你可以说我，但不要说我家人。哟，难道你那废物爹没教你？没本事别出来乱叫！”这句话精准戳中薛武的痛处，他自幼崇拜父亲，当即气得脸色铁青，一声令下，手下便与徐子峰的人混战在一起，拳脚相交，兵器碰撞，整条街瞬间喧闹起来。林月娥站在一旁进退两难，既感激薛武解围，又怕事态闹大难以收场。双方都是他惹不起的权贵，此事一旦上报，他势必又要受责罚，满心头大。旁人都以为薛武实力更强，殊不知徐子峰是扮猪吃虎。他父亲是手握重兵的镇南王，他自幼实力强悍，早已达到陆河境中期，天生神力，天赋卓绝，甚至能越级挑战。当年先皇忌惮镇南王，将他扣在帝都当质子，他便故意装作纨绔子弟，流连风月，寻衅滋事，只为降低皇室戒心，实则暗中培养势力。
伺机与父亲里应外合谋夺大业。他故意辱骂薛武父亲，激怒对方，假意缠斗片刻，便身形如鬼魅般突袭，一掌将薛武击飞。薛武重重摔在地上，痛苦不堪，全然没了此前的气势。徐子峰居高临下，轻蔑踢了踢地上的薛武，嘲讽道：“没实力就不要英雄救美，连我都打不过，真是废物。”林月娥见状心头一紧，没想到这纨绔子弟实力如此强悍，正想抽身离开，肩膀却被徐子峰死死抓住。月娥，我也不为难你，陪我喝点酒就行。他一脸霸道，自认女人都会臣服于强者，还盘算着将林月娥收为己用，当作眼线。林月娥奋力挣扎，刚开口怒斥，动作却突然僵住，一道熟悉的身影出现在徐子峰身后，一只手轻轻搭在对方肩上。徐子峰瞬间动弹不得，如同被死死锁住。徐子峰猛然回头，瞧见对方的容貌，本就因好事被搅恼怒，此刻更是气上加气，怒吼道：“居然敢对我动手！你知道我爹是谁吗？”他话音未落，我反手一巴掌，如同拍飞苍蝇般将他狠狠抽飞。徐子峰重重砸在地上，当场昏厥，嘴角渗血，狼狈不堪。周遭瞬间死寂，一众手下全都目瞪口呆，不敢相信嚣张跋扈的徐子峰会被人一招制服。我站在原地纹丝未动，仿佛只是做了件微不足道的小事。在这天策王朝，我打人从不在意对方背景，毕竟再硬的背景也硬不过我。我本在李思宁的府邸闲逛，察觉到这边强烈的脉数波动，便过来看看，没想到撞见了熟人。徐子峰的手下率先反应过来，为首一人指着我颤声喝道：“你干了什么？我们家主子可是镇南王世子。”林月娥这才回过神，当即跪地叩首：“微臣林月娥参见陛下。”此言一出，全场所有人瞬间吓得跪倒在地，就连地上忍痛的薛武都强撑着起身跪拜。方才指我的手下更是拼命磕头，片刻便头破血流，连连求饶。我随口开口：“都起来吧，不知者不罪。”随即挥手让他们滚蛋。这帮人吓得魂飞魄散，立马扛着徐子峰仓皇逃窜。我正想与林月娥说话，她的肚子却不合时宜地发出咕噜声。从中午忙到此刻，她早已饥肠辘辘，当下满脸窘迫。我顺势笑道：“我又帮你解决了麻烦，不请我吃顿饭吗？”林月娥喜出望外，连忙应道：“感谢陛下隆恩，微臣荣幸之至。”她带我去了常去的民间小馆，知晓我身份后，她举止格外拘谨，却又拿捏好尺度，不曾暴露我的身份。我吃惯了宫廷膳食，反倒觉得这民间小吃别有风味。席间看着她，随口夸赞：“这身衣服还挺合适你的，感觉像是为你量身定做。”林月娥连忙道谢：“谢谢陛下夸奖，要是没有陛下，我也穿不上这身衣服。”我看出她眉宇间的愁绪，便询问她工作近况，让她直言无妨。林月娥犹豫片刻，让店家上了酒，借着酒劲，才把入职后的委屈尽数道出。她依规办事，却因对方有权有势，屡屡被上司要求道歉。底层小吏在权力中心毫无底气，满心想着做出一番事业，却处处碰壁，甚至羡慕草根出身的庞静能成为众人敬仰的典范。我静静听完，递给她一块腰牌，开口道：“拿去感受下权力带来的快乐吧。”林月娥当场愣住，那是我专属的帝王腰牌，整个天策王朝仅此一块，持牌便如同我亲临。她双手颤抖接过，甚至掐了自己一把，确认不是梦境，忐忑问道：“可是陛下，我拿了您的腰牌，您怎么办？”我一时被问得呛了一下，用筷子另一头轻敲他的脑袋，笑道：“我是皇帝，我还要用这东西去证明我是我吗？”林月娥满眼受宠若惊，追问：“我很好奇，陛下为什么要帮我呀？我帮你不是很正常吗？你当学生的时候是我的子民，我帮你理所应当。你工作了，我是你的顶头上司，也是你的靠山，自然也会帮你。不是吗？”我本就是随性而为，见他刚入职场满怀壮志，却屡屡受挫，恰好有能力帮一把，也想看看他手握权力后会如何整顿这片乱象。酒足饭饱后，天色已黑，我起身离开，让他不必相送。林月娥望着我的背影，只觉得周身都被光芒笼罩，在他心里，我便是世间唯一的依靠。握着腰牌，连日的委屈一扫而空。我回到九公主府邸，随即乘车辇返回皇宫。李思宁连忙凑过来，满眼期待地问：“哥，你刚刚去哪了呀？吃晚饭了没有？要不要我给你做一些？”看着他摩拳擦掌的样子，我脸上忍不住露出一丝后怕，连忙拒绝：“别，我已经吃过了，也不是哥说你就老老实实修炼，别成天想着做点心。以前我差点被你毒死。”李思宁在制毒上天赋异禀，体质更是特殊，自带蚀骨毒体传承，能免疫毒素，甚至将毒素当作糖分摄入。早年未曾修炼，无法控制体内毒素，做点心时总会无意间掺入毒素，亏得我修为深厚，抗毒力强，才没出事。他委屈解释，只是想借着做点心亲近我。我看着他满眼期待，便开口：“要不然这样，等你修炼到破虚境，能够控制体内的毒素，再给我做如何？”李思宁当即满口答应。我未曾想到，这个我悉心培养的妹妹，日后会成为令天下修炼者闻风丧胆的毒雷修士，远程下毒配合雷法，又快又准，防不胜防。次日一早，帝都府衙，林月娥刚进门，总督与总捕头便急匆匆迎上来。总督满脸沮丧地叹道：“我的小祖宗爱，你看看昨天给我抓回来什么？”二人得知他抓了北方王庭使臣，对方已将事情闹到外交层面，礼部官员专程前来问责，若是处理不当，二人势必被降职罚薪。林月娥理直气壮地回应，自己是接到举报抓人，阿塔德连日蹲守九公主府邸，大概率是想趁我拒绝和亲后掳人，他是防范于未然，还连夜整理了对方的行踪资料，只是暂无实证。总督追问：“你有证据证明他们要绑架九公主吗？”暂未查明，不过你给我点时间。那就是没有，总不能等到他们做了，我们再去管吧。我是那一片的捕头，守护那片的安全是我的职责。周遭衙役都替他捏了把汗。总捕头见状连忙打圆场，点名若是真让对方掳走九公主，二人罪责更重。林月娥本就是依规办事，并无过错，总督一筹莫展。总捕头只得劝林月娥先向阿塔德道歉放人，再增派人手监视，毕竟阿塔德点名要他下跪道歉，否则绝不离开。林月娥冷哼一声：“我自己去处理。”说
说罢便朝着牢狱走去。总督与总捕头无奈摇头，只得紧随其后。刚到牢狱附近，便见礼部官员正劝说阿塔德出狱，阿塔德反倒故意刁难，扬言牢房舒适不肯走。一众王庭随从更是不断施压。瞧见林月娥，礼部官员与王庭之人立马齐声声讨，勒令他道歉。阿塔德也满脸嘲讽，拿可汗施压，妄图逼他服软。林月娥冷眼环视众人，冷声开口：“你们说完了吗？那我可就要开始了。”话音刚落，他从怀中掏出帝王腰牌，玄金打造的腰牌泛着金光，龙纹栩栩如生，御赐二字苍劲有力，帝王威压瞬间席卷全场。原本喧嚣的场面戛然而止，众人定睛一看，全都吓得脸色惨白。礼部官员更是失声惊呼，认出这是陛下腰牌。林月娥高举腰牌，声音清冷坚定：“陛下所赐腰牌在此，尔等还不跪下？”全场众人瞬间跪倒在地，连连高呼万岁。此前嚣张的礼部官员与王庭随从全都瑟瑟发抖。林月娥心中畅快无比，冷眼呵斥：“这里是衙门，你们都给我滚出去！”众人吓得仓皇逃窜，全然不顾牢中的阿塔德。林月娥走到牢门前，看着满脸懵逼的阿塔德，开口道：“你不是喜欢待在这里吗？那你就一直待着。”随即又补充道：“我来告诉你一个好消息，我们陛下已经宣布择日要和你们王庭开战，要是真的打起来，你可是要牢底坐穿。”阿塔德闻言，瞬间面如死灰，此前的嚣张荡然无存，连连跪地求饶，却再无人理会。他满心悔恨，却已是自食恶果，甚至开始期盼可汗能求和避战。林月娥走出牢狱，总督与总捕头满脸堆笑，想上前恭维，他抬手打断，叮嘱二人牢记衙役职责。二人连忙应承，再不敢有半分轻视。此后，林月娥手持腰牌巡查辖区，再无人敢仗势违法。以往调戏滋事的权贵子弟，全都避之不及。与此同时，镇南王府内，徐子峰缓缓苏醒，脸上与头部阵阵剧痛。他的小姨纪莲玉正坐在床边为他上药。纪莲玉是他母亲的亲妹妹，早年守寡，作为他在帝都的监护人，素来溺爱他。知晓他是扮猪吃虎，屡屡帮他收拾残局。徐子峰想起昨日被打的画面，怒火中烧，拍床怒吼要报仇。纪莲玉却轻叹道：“我看这件事咱们还是算了。”徐子峰愈发恼怒，执意不肯罢休。纪莲玉只得道出实情：“打你的是当朝陛下。”徐子峰瞬间僵在原地，这才明白对方为何无需自报家门，心底又惊又恨，却也深知此刻根本无法与我抗衡。他嘴上说着自有对策，安抚住纪莲玉，出门后却满心盘算，打算借着小姨与太后的交情，入宫打探我的喜好与软肋，伺机布局。可他刚上街，偶遇巡逻的林月娥，习惯性出言调戏，林月娥直接下令将他抓捕。徐子峰还想辩解，瞧见对方拿出的帝王腰牌，瞬间哑口无言。喜提7日监禁，有了腰牌撑腰，林月娥一口气抓捕了20名寻衅滋事、调戏官差的权贵子弟。府衙态度强硬，再也无人敢靠关系说情。大牢内一时间挤满了帝都纨绔，徐子峰身处其中，满心憋屈，却又无可奈何，转而盘算着拉拢林月娥，打探我的底细。另一边，新晋刑部尚书庞静府邸，庞静今日起得格外早，这是他首次参加早朝，换上尚书朝服后，气场比前任冯怀更足。昨日他回刑部赴任，本担心高层不服，哪知几人刚被我训诫过，对他格外恭顺。庞静满心感念我的恩宠，暗自发誓要恪尽职守。朝臣们纷纷向他道贺，他谦逊回礼，却因初登朝堂，不知自己站位，多亏御史中丞张安仓指点，才找到位置。他瞥见身旁地板留有印记，好奇询问，张安仓直言是前任刑部尚书出事的痕迹。庞静顿时语塞，周身压力倍增，尤其是身前宰相赵文渊的气场，让他这个新人愈发忐忑。伴着阵阵钟鼓之声，我身着龙袍缓缓步入大殿，全场百官瞬间肃然垂首，大气不敢出。